Ito ay isang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng isang robot at isang tao. Sa simula ng drama, isang babae na nagngangalang Aura ay lumikha ng isang maliit na robot na pagkatapos na gawin ay tinawag ang kanyang ina. Nang marinig ito, nagsimulang umiyak ang babae at sinabing, "I missed you so much." Pagkatapos ay niyakap siya ng robot. Pagkatapos nito, ipinakita ang isang eksena noong nakaraang taon kung saan ang babae, isang kilalang robot scientist, ay nagbibigay ng talumpati tungkol sa mga robot. Sa kanyang pagsasalita, sinabi ng isang bata, "Hindi ako robot, tao ako." Ipinakilala niya siya sa lahat na sinasabi, "Ito ang aking anak na 7 taong gulang pa lamang." Sa susunod na eksena, si Aura at Namshin ay naglalakbay sa isang lugar nang dumating ang isang lalaking nagngangalang Sojon, ang kontrabida ng drama. Hinawakan niya si Namshin at sinabing, "Pinatawag ka ng lolo mo." Pagkatapos ipinaalam ni Sojon sa ina ni Namshin ang iyong asawa ay nagpakamatay at ibinigay sa kanya ang kanyang sertipiko ng kamatayan. Binanggit din niya na ilipat na ang pera sa iyong bank account at ang lolo na ang bahala kay Namshin. Pagkatapos kinuha niya si Namshin. Kinabukasan, ang kanyang ina, si Aura, ay pumunta sa bahay ng lolo. Ibinalik niya ang bag na puno ng pera kay Sojon at nagsimulang hanapin ang kanyang anak. Lumapit si Namshin sa kanya ngunit tumanggi siyang sumama sa kanya. Sabi ni Namshin, "Mananatili ako kay lolo dahil namatay si papa dahil sa iyo at hindi na ako babalik." Pumasok si Namshin sa loob at sinabi sa kanyang lolo, "Tinupad ko ang aking pangako." Sabi ng lolo, "Sisiguraduhin ko rin na hindi masasaktan ang nanay mo." Samantala, binalaan ni Sojon ang ina ni Namshin, "Kung babalik ka muli, hindi ito makakabuti sa iyong anak." Pinapayuhan niya ito iwanan ang lahat at pumunta sa malayo. Umalis si Aura alang-alang sa kanyang anak ngunit labis siyang nangungulila sa kanya. Sa kabilang banda, miss na miss din ni Namshin ang kanyang ina. Pagkatapos noong 1998, ang ina ni Namshin ay lumikha ng isang robot na kamukha ni Namshin. Kapag tinawag ng robot ang kanyang ina, nagiging emosyonal siya at niyakap ito. Maya-maya, habang pababa ng hagdan ang robot, nahulog ito at inayos ito ng ina ni Namshin. Pagkatapos nito, ipinakita ang isang eksena pagkaraan ng ilang taon kung saan lumaki si Namshin. Ang kanyang ina, habang tinitingnan ang mga larawan ng kanyang anak, ay lumikha ng isa pang robot na nagdadala ng mga alaala ni Namshin. Binibigyan din niya ng relo ang robot. Sa sandaling maisuot ng robot ang relo, iminulat nito ang mga mata. Pagkatapos, sinabi rin ng robot ni Namshin sa kanyang ina, "Aura, nanay, napakaliit mo." Sagot ni Aura, "Hindi pa ako lumiit, lumaki ka na." Pagkatapos nito, isang eksena mula 2015 ang ipinakita kung saan mas lumaki si Namshin. Sa puntong ito, ang ina ni Namshin, si Aura, ay lumikha ng 3 robot ni Namshin. Nang makita ang robot, naging emosyonal si Aura at sinabing, "Ang pagkakita sa iyo ay nagpapaalala sa akin ng isang tao." Niyakap siya ng robot. Sunod, ipinakita ang totoong Namshin papunta sa opisina habang tinitingnan ang mga lumang larawan niya. Pagkatapos ay nakita namin ang isang babae, si Kang Sobong, na bodyguard ni Namshin. Sabi ng kanyang team leader, kung sino man ang kukuha ng larawan kay Namshin, sirain ang kanilang camera at maghagis ng pera sa kanila. Habang paalis sila, nakita ang isang reporter na kumukuha ng larawan ni Namshin na napansin ni Kang Sobong. Tumakbo siya para mahuli ang reporter at nalaman na nagtutulungan si Kang Sobong at ang reporter. Binigyan ng reporter si Kang Sobong ng relo na may hidden camera at sinabing Namshin ay nakikipag-date sa isang bagong babae, kunan sila ng litrato. Pagkatapos ay bumalik si Kang Sobong at sinabi sa kanya na sinira ko ang camera ng reporter at binigyan sila ng pera. Pagkatapos nito, nakita ng kaibigan ni Kang Sobong si Namshin na may kasamang babae. Ipinaliwanag sa kanya ni Kang Sobong, dapat nating protektahan ang pribadong buhay ng amo. Habang hinahalikan ni Namshin ang dalaga, si Kang Sobong ay lihim na kumukuha ng litrato sa kanya gamit ang hidden camera sa kanyang relo. Habang papaalis siya, hinawakan ni Namshin ang kanyang kamay at inagaw ang relo. Sinabi ni Namshin kay Kang Sobong, "Tinatawag mo ang iyong sarili na isang bodyguard ngunit ikaw ang kumukuha ng aking mga larawan at nagbibigay sa mga ito sa mga mamamahayag." Pagkatapos ay sinampal niya ito at nagalit sa mga taong nakatayo sa malapit. Nang subukang kunin ni Kang Sobong ang kanyang relo, dumating si Mr. Jin. Si Mr. Jin, na sekretarya ni Namshin at kaibigan din niya, ay nagtanong sa pinuno ni Kang Sobong nasaan si Namshin. Sinabi ng pinuno sa kanya si Namshin ay nasa isang flight. Then Mr. Jin find Namshin on the flight and calls him saying, "There's a presentation today, where are you? Halika na dali."
Sagot ni Namshin, ngayon ay may nataman akong babae kaya hindi tama na ako ang magbigay ng presentation. Pagkatapos nito sinibak ni Mr. Jin si Kang Sobong sa kanyang trabaho at isinulat sa liham ng pagwawakas na hindi siya karapat-dapat na maging bodyguard para sa anumang kumpanya. Sa kabilang banda, isang lalaki ang sumusunod kay Namshin sa eroplano na siya pala ang ahente ni Sojon. Samantala ang lolo at tiyahin ni Namshin ay nanunood ng balita tungkol kay Namshin sa TV. Sabi ni Sojon, kasalanan ko lahat ito dahil hindi ko siya maalagaan. Ngunit ang kanyang anak na si Yina ay humarang sa kanya at sinabing stop acting now. Pagkatapos ay ipinahayag na si Yina ang tunay na fiancé ni Namshin at anak ni Sojon. Samantala umuwi si Kang Sobong at nakita ang sirang TV na nagtanong ano ang nangyari dito. Sinabi sa kanya ng dalawang batang lalaki, sinira ng iyong ama ang TV sa galit matapos mong makitang sinampal ka ni Namshin sa TV. Sa kabilang banda, ang lolo ni Namshin ay nagtatanong tungkol sa ama ni Namshin. Sagot ng tita niya, matagal na siyang namatay. Nang marinig niya ito, nagalit siya at sinabing buhay ang anak ko at tinatawag mo siyang patay. Si Sojon ay nanunood ng lahat ng ito. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang ahente at sinabing patayin si Namshin at gawin itong parang aksidente para walang maghinala sa iyo. Samantala ang tunay na Namshin ay nakarating sa lupain ng Republika at sinusundan siya ng ahente ni Sojon. Tiningnan ni Namshin ang larawan ng kanyang ina at nakaramdam siya ng saya. Sa kabilang banda, binuksan ni Robot Namshin ang kuryente gamit ang kanyang mga mata at nagluluto ng pagkain para sa kanyang ina. Sa sandaling iyon dumating ang kanyang ina at nag-uusap sila ng makarinig sila ng tunog ng sasakyan sa labas. Sabi ni Robot Namshin, dapat si David iyon. Pagkatapos ay nakasalubong nila si David. Sabi ni David kay Robot Namshin, you should call me dad because I created you with your mom. Gayunpaman hindi siya tinatawag ni Robot Namshin na ama. Pagkatapos nun namimili na silang tatlo. Kinokontrol ni Robot Namshin ang mga ilaw ng trapiko gamit ang kanyang mga mata. Pagkakita nito, pinagalitan siya ng kanyang ina na nagsasabing ito ay magpaparamdam sa mga tao na ikaw ay isang robot. Pagkatapos ay hinayla siya ni David sa isang tabi at sinabing ngayon ay makikipag-date ako sa iyong ina at kukuha ka ng mga bulaklak para sa kanya. Sa kabilang banda, dumarating din doon ang tunay na Namshin na hinahanap ang kanyang ina. Napagtanto niyang may sumusunod sa kanya. Nagsimula siyang tumakbo at nagpalit ng damit. Ngayon si Robot Namshin at ang tunay na Namshin ay pare-pareho ang suot at hinahanap siya ng ahente. Ang tunay na Namshin ay pumunta sa isang lugar kung saan nagaganap ang isang roadshow. Dumating din ang ahente doon at nagsimulang maghanap sa kanya. Nang makita ng tunay na Namshin ang ahente, tahimik siyang lumabas doon. Sa sandaling iyon dumating si Robot Namshin sa parehong lugar. Nakita siya ng ahente at sinimulang habulin si Robot Namshin. Tumawid si Robot Namshin sa kalye at tumakas, ngunit huminto ang ahente sa berdeng signal. Sa ganitong paraan nawala si Robot Namshin sa kanyang paningin. Pagkatapos bumili si Robot Namshin ng mga bulaklak para sa kanyang ina. Habang pauwi siya at ang tunay na Namshin ay nagkikita. Habang papalapit sila sa isa't isa, isang kotse ang tumama sa totoong Namshin at nagmaneho palayo. Nabigla si Robot Namshin nang makita ito. Sa sandaling iyon dumating ang ina ni Namshin at nagsimulang umiyak nang makita ang kanyang tunay na anak sa ganitong kondisyon. Si Robot Namshin ay pinapanood ang kanyang ina na umiiyak at napagtanto na ito ang kanyang tunay na anak. Habang nagsisimulang pumunta si Robot Namshin sa kanya, dumating si David, pinigilan siya at dinala siya. Samantala ang driver ng truck na naging sanhi ng aksidente ay nakilala ang ahente ni Sojon. Binaril siya ng ahente. Nang malaman ito ni Sojon at ng kanyang assistant, natuwa sila. Sa susunod na eksena pumunta si Mr. Jin sa bahay ni Ora at kumatok sa pinto. Tinanong Namshin, buksan mo ang pinto dahil sa tingin niya ay nasa loob ang totoong Namshin. Nang buksan ni Robot Namshin ang pinto, napagkamalan siya ni Mr. Jin na siya ang tunay na Namshin at sinubukan siyang isama. Sabi ni Robot Namshin, hindi ako tao, robot ako. Nang marinig ito, nagulat si Mr. Jin. Sa sandaling iyon inilabas ni Ora ang tunay na Namshin at lahat ay nagulat. Paliwanag ni David, si Namshin ay nasa coma at walang nakakaalam kung kailan siya madyay gising. Nang makita ang lahat ng ito, naghinala si Mr. Jin na may mali. Sabi ni Mr. Jin, si Sojon dapat ang nasa likod nito. Kapag nalaman ito ni Sojon, susubukan niyang patayin muli si Namshin. Nagulat si Ora at sinabing pinatay niya ang asawa ko noon at ngayon gusto niyang patayin ang anak ko.
Pagkatapos ay sinabi niya kay Robot Namshin kunin ang mga responsibilidad ng tunay na Namshin. Sumasang-ayon si Robot Namshin. Pagkatapos nito magsisimula na ang pagsasanay ni Robot Namshin kung saan nagsasanay siyang gayahin ang pag-uugali at gawin ng tunay na Namshin. Ipinaliwanag sa kanya ni Mr. Jin ang tunay na Namshin ay may napakalamig na personalidad at kailangan mong gampanan ng perpekto ang kanyang papel. Pagkatapos ay sinimulan ni Mr. Jin ang pagsasanay sa Robot Namshin. Sa kabilang panig nalaman ng lolo ni Namshin na nagdurusa siya sa pagkawala ng memorya at patuloy na naaalala ang nakaraan. Samantala sinubukan ni Kang Sobong na makakuha ng trabaho bilang bodyguard ngunit tinanggihan siya kahit saan. Then she met her reporter friend who says the spy camera belonged to Namshin and he asked me to do all this. Nang marinig ito nagalit si Kang Sobong. Sa susunod na eksena nagbigay si Sojun ng isang presentasyon tungkol sa isang self-driving na kotse na tumatakbo ng walang driver. Sa sandaling iyon gumawa si Robot Namshin ng isang entry. Nang makita siya nagulat si Sojun nagtataka kung paano siya nakabalik. Inis ka ng Robot Namshin ang mga mukha ng lahat at nangangalap ng impormasyon tungkol sa kanila. Pagkatapos nagbibigay siya ng kanyang presentasyon na pinahanga ang lahat. Sa sandaling iyon dumating si Kang Sobong at galit na hinarap si Namshin. Nang makita siyang nabalisa niyakap siya ni Robot Namshin at sinabing kung iiyak kaya yakapin kita. Nagulat ang lahat lalo na ang mga reporter nang makita ito at nagsimulang kumuha ng litrato. Iniisip ni Kang Sobong na sinusubukan siyang gamitin muli ni Namshin. Noon lang binati siya ng kaibigan niyang reporter. Si Kang Sobong na puno ng galit ay nagsimulang hampasin siya. Sa kabilang banda nakilala ni Mr. Jin si Robot Namshin at nagtanong bakit mo niyakap ang babaeng iyon. Sabi ni Robot Namshin ito ang rule number ko. Isa. Sa tuwing malungkot ang isang tao dapat ko silang yakapin. Ipinaliwanag sa kanya ni Mr. Jin ginagawa mo ang lahat ng ito para sa iyong ina kaya walang dapat makaalam na ikaw ay isang robot. Nang maglaon sinubukan ni Yina na ligawan si Namshin ngunit hindi siya pinapansin ni Robot Namshin na kumikilos tulad ng totoong Namshin. Sa susunod na eksena sinusundan siya ng kaibigang reporter ni Kang Sobong ngunit sinubukan siyang pigilan ni Kang Sobong. Kinumbinsi siya ng kaibigang reporter at sinabing dumalo sa party ni Namshin. Nasa party din si Robot Namshin. Sinubukan siyang kausapin ni Yina ngunit hindi siya pinapansin ni Namshin. Galit na sabi ni Yina hindi ka magbabago. Katulad ka rin ng dati. Noon lang napansin ni Namshin ang ilang mga taong nagpapaputok. Habang sinisimulan niya silang pigilan sabi ni Yina kakausapin ko sila. She then sees that Kang Sobong has written on a poster Namshin apologized to me. Nang makita ito nakipagtalo si Yina sa kanya. Dumating din doon sina Robot Namshin at Mr. Jin. Tinanong ni Robot Namshin ang kaibigang reporter ni Kang Sobong sino ka. Sabi ni Kang Sobong kita mo sinabi ko sa iyo nakakalimutan ka niya at papansinin ka. Dahil dito galit na sinabi ng kaibigan ni Kang Sobong paano mo ako makakalimutan. Dinala ni Mr. Jin si Namshin at ang kaibigang reporter. Umalis din ang iba pang mga tao. Samantala nagkita sina Yina at Kang Sobong sa banyo at nagsimulang magtalo. Biglang may narinig silang sumisigaw may apoy. Pareho silang tumakbo palabas doon. Nang malaman ni Robot Namshin ang tungkol sa sunog sabi niya kailangan ko silang iligtas. Pinipigilan siya ni Mr. Jin ngunit hindi nakinig si Robot Namshin at sinabing hindi ko hahayaang may masaktan. Pagkatapos ay itinulak niya siya sa isang tabi upang iligtas ang mga tao. Pagkatapos ay ipinaalam ni Mr. Jin sa ina ni Namshin ang tungkol sa kalagayan ni Robot Namshin sa telepono. Sa oras na iyon ang sabi ng kanyang ina ito ang panuntunan bilang dalawa ni Namshin. Sa tuwing may problema tutulungan niya ang lahat. Sinisiguro ni Namshin ang kaligtasan ng lahat at inilikas sila mula doon. Sa huli iniligtas din niya si Kang Sobong na nakulong doon. Gayunpaman sa prosesong ito ang katawan ni Namshin ay napinsala. Nagsisimulang matuno ang kanyang balat na nagpapakita ng mga robotic na bahagi ng katawan mula sa kanyang baywang. Matapos iligtas si Kang Sobong binuhat siya ni Robot Namshin palabas at inilagay sa lupa. Sa sandaling iyon ang kanyang baterya ay naubusan at siya ay tumigil sa paggana. Kasunod nito dumating si Mr. Jin inilagay ang kanyang Amerikana sa baywang ni Namshin upang itago ang kanyang mga robotic parts at dinala siya sa isang ambulansya patungo sa ospital. Habang dinadala ni Mr. Jin si Robot Namshin sa ospital sinimulan siyang suriin ng mga doktor.
Pinigilan sila ni Mr. Jin. Sa sandaling iyon dumating ang isa pang ambulansya sa harap nila bitbit si Ora. Inilipat ni Mr. Jin at Ora si Robot Namshin sa kabilang ambulansya. Sinisikap silang pigilan ng mga doktor ngunit humingi ng paumanhin si Mr. Jin at umalis kasama si Robot Namshin. Kasunod nito sinimulan ni Ora ang paggamot kay Robot Namshin. Sa kabilang banda si Robot Namshin ay naging sikat sa isang gabi sa pagtulong sa mga tao. Iniisip ng lahat na siya ay isang napakabuting tao na tumutulong sa lahat. Nang malaman ito ni Sojon natarante siya at naisip hindi posibleng gawin ni Namshin ang lahat ng ito. Samantala si Kang Sobong ay na-admit sa ospital at nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigang reporter tungkol kay Namshin. Kaya lang si Yena na pinapasok sa tabi ng kama niya ay lumapit sa kanya. Nagsimulang magtalo ang dalawa tungkol kay Namshin. Sa sandaling iyon dumating si Sojon nagtanong tungkol sa kalusugan ng kanyang anak at dinala siya. Nang makita ito naisip ni Kang Sobong kung gaano kamalasakit ang kanyang ama at kung gaano siya nito inaalagaan. Hindi nagtagal dumating ang ama ni Kang Sobong at pinagalitan siya ng husto. Sa kabilang banda ipinaalam ng mga opisyal kay Sojon inilabas ni Jin si Namshin sa ambulansya at inilipat siya sa isa pa. Nang marinig ito nakita ni Sojon na kakaiba ito. Tinawag niya si Mr. Jin at tinanong kumusta si Namshin. Sumagot si Mr. Jin si Namshin ay sumasailalim sa operasyon. Tanong ni Sojon nasaan ka ngayon? Sumagot si Mr. Jin nasa PK Hospital kami. Pagkatapos parehong umalis sina Sojon at Mr. Jin papuntang ospital. Unang nakarating si Mr. Jin sa PK Hospital kasama si Namshin. Nang dumating si Sojon sinubukan siyang pigilan ni Mr. Jin na pumasok sa loob. Gayunpaman hindi nakinig si Sojon at pumasok siya para makita si Namshin. Nang makita si Namshin sa loob na kumbinsi si Sojon na siya ay talagang sumasailalim sa operasyon. Pagkatapos aalis na siya. Nagpapasalamat si Mr. Jin sa mga doktor sa kanilang tulong. Mamaya sinabi ni Ora kay Mr. Jin hindi ko dapat dinala si Robot Namshin dito. Pakiusap alagaan mo ang anak ko at aalis na siya. Pagkaalis niya inactivate ni Mr. Jin ang relo ni Robot Namshin. Habang umaandar ang relo iminulat ni Robot Namshin ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay tinanong ni Mr. Jin si Namshin na aalala mo ba ang nangyari ngayon? Sumagot si Robot Namshin oo naalala kong may sunog sa pub. Sinabi ni Mr. Jin walang tinutulungan si Namshin. Siguraduhing tandaan ito sa hinaharap. Humihingi ng paumanhin si Robot Namshin at nangakong isasaisip ito sa hinaharap. Sa kabilang banda sinundan ng lalaki si Namshin at nakarating sa bahay ni David. Pagkatapos umalis ni David ang lalaki ay bumalik sa kanyang sariling tahanan at nagsimulang hanapin si Namshin. Gayunpaman sa sandaling iyon bumalik si David na pinilit siyang umalis. Habang umaalis nakita siya ni David at agad na tinawagan si Ora para ipaalam sa kanya ang lahat. Sabi niya dinadala ko si Namshin doon. Sa susunod na eksena labis siyang pinupuri ng mga batang babae na iniligtas ni Robot Namshin ang buhay. Ilang reporters din ang naruroon. Sa kabilang banda pinagalitan ni Lolo si Mr. Jin sinasabing hindi mo inalagaan ng maayos si Namshin. Pagkatapos ay sinampal niya si Mr. Jin at sinabing kung may mangyayaring mali sa hinaharap hindi magiging maganda ang kahihinatnan. After that aalis na siya. Sa sandaling wala na siya sinabi ni Robot Namshin kay Mr. Jin siguradong nasaktan ka ng husto ng sampal na iyon. Simula ngayon hayaan mo akong kunin ang sampal kay Lolo dahil wala akong nararamdamang sakit. Ngunit tumanggi si Mr. Jin na gawin niya iyon. Sa susunod na eksena lumabas si Robot Namshin kasama si Mr. Jin. Ang mga reporter at ang mga batang babae na ang buhay na iniligtas ni Robot Namshin ay naruroon at labis siyang pinupuri. Sa sandaling iyon dumating si Kang Sobong umupo sa harap ni Namshin at humingi ng tawad sa kanya. Hinihiling niya paki-hire ako muli. Tumingin si Robot Namshin sa kanyang ngunit tumanggi si Mr. Jin. Sa sandaling iyon napansin ni Robot Namshin ang mga luha sa mga mata ni Kang Sobong at lumuhad siya at niyakap siya. Hinawakan ni Kang Sobong ang kanyang kamay at sinabing salamat sa pagtanggap sa akin pabalik. Pagkatapos ay sinabi niya kay Robot Namshin kaya kong ibigay ang buhay ko para sa iyo. Nang marinig ito napagtanto ni Robot Namshin na nagsisinungaling siya. Pagkatapos ay tumingin si Kang Sobong kay Sojon at naging malinaw na nakipag-ugnayan si Kang Sobong kay Sojon. Sa susunod na eksena si Kang Sobong ay kasama si Robot Namshin at sinabi sa kanya marami kang nakikiramay sa akin.
Kaya pala niyakap mo ako nung umiiyak ako. Sumagot siya dito, hindi iyon totoo. Niyakap ko ang sino mang umiiyak. Muli siyang pinasalamatan ni Kang Sobong sa pagkuha sa kanya pabalik. Sa sandaling iyon dumating si Sojon at sinabi kay Kang Sobong, kinuha ka ni Lolo. Simula ngayon ikaw na ang magiging bantay ni Namshin. Nang marinig ito naging napakasaya ni Kang Sobong ngunit hindi ito nagustuhan ni Hina at umalis sa lugar. Sa susunod na eksena umuwi sina Jin Kang Sobong at Robot Namshin. Ipinakita ni Mr. Jin kay Kang Sobong ang isang silid at sinabing mula ngayon mananatili ka sa silid na ito at hindi napapasok sa anumang silid. Umalis ng kwarto si Kang Sobong. Pagkaalis niya sinabi ni Mr. Jin kay Robot Namshin, ngayon kailangan nating maging mas maingat dahil mananatili sa atin si Kang Sobong. Sa anumang pagkakataon dapat niyang malaman na ikaw ay isang robot. Nang maglaon tinitingnan ni Robot Namshin ang tunay na koleksyon ng robot ng Namshin at sinabing gusto ni Namshin ang mga robot. Kapag nagkamalay na ba siya magugustuhan niya rin kaya ako. Sa susunod na eksena pumasok si Kang Sobong sa kwarto ni Robot Namshin at nag-attach ng camera sa isang maliit na robot para mabantayan niya ito. Sa sandaling iyon dumating doon si Robot Namshin. Nang makita siya nagtago si Kang Sobong. Si Robot Namshin ay pumasok sa kanyang silid at ginagamit ang mga sensor sa kanyang mga mata upang kontrolin ang mga bagay. Sa panunood ng lahat ng ito nakita ni Kang Sobong na kakaiba ito. Pagkatapos dumating ang isa pang robot doon at nakipagkaibigan kay Robot Namshin. Gayunpaman sinusubukan ng pangalawang robot na inisin si Kang Sobong. Pagkaraan ng ilang sandali umalis si Robot Namshin sa lugar kasama ang robot na iyon. Habang papaalis si Kang Sobong nakaramdam siya ng matinding takot at naisip niya baka haunted ang bahay na ito. Kasabay nito narinig niya si Mr. Jin na may kausap sa telepono. Binanggit niya ang pakikipagkita sa isang tao sa susunod na araw sa 11 AM sa PK Hospital. Pagkatapos ay pumunta si Kang Sobong sa kanyang silid at binabantayan si Robot Namshin gamit ang isang camera. Nang magising si Kang Sobong sa umaga napansin niya si Robot Namshin na nakaupo sa parehong posisyon nakatingin sa kanyang telepono. Nang makita ito nakita ni Kang Sobong na kakaiba ito. Sa kabilang panig si Robot Namshin ay tumitingin sa isang larawan ng kanyang sarili at ng kanyang ina sa kanyang telepono, napakaraming nostalhack. Nang maglaon kumain si Robot Namshin ng mansanas sa harap ni Kang Sobong at pagkaalis niya inilagay ang mansanas. Pagkatapos pumunta si Kang Sobong sa kanyang silid at tinawagan si CO John, ipinaalam sa kanya may kakilala si Mr. Jin sa PK Hospital ngayon sa 11 AM. Tumugon si CO John, sundan siya at alamin kung sino ang kanyang nakikilala. Samantala dinala rin ni David ang totoong Namshin doon. Humingi ng tulong si Mr. Jin sa kaibigan niyang doktor para gamutin ang tunay na Namshin. Dumating din si Kang Sobong sa ospital at nagsimulang hanapin si Mr. Jin. Nakita niya si Mr. Jin kasama si Ora at kinunan sila ng litratong magkasama. Habang sinusuri ang mga larawang iyon nakita niya ang totoong Namshin. Nabigla siya, natigilan siya. Sa sandaling iyon lumitaw si Robot Namshin at hinawakan si Kang Sobong mula sa likuran. Nang makita silang dalawa mas nabigla si Kang Sobong. Sabi niya kay Robot Namshin, kamukha mo ang pasyenteng iyon. Napagtanto ni Robot Namshin na ito ang tunay na Namshin ngunit sumagot, imposible iyon, walang kamukha ko, baka nagkakamali ka. Iniisip din ni Kang Sobong baka nagkakamali ako. Tinanong siya ni Robot Namshin, anong ginagawa mo dito? Sheila is saying sinundan kita dito. Sinabi sa kanya ni Robot Namshin itigil ang pagsisinungaling. Kaya lang dumating si Mr. Jin at tinanong sila ano ang ginagawa ninyong dalawa dito. Parehong nagdadahilan. Dinala ni Mr. Jin si Robot Namshin. Nang makarating sila sa sasakyan ipinaalam ni Robot Namshin kay Mr. Jin nakita na ni Kang Sobong ang tunay na Namshin. Nang marinig ito nagulat si Mr. Jin. Sa kabilang banda sinabi ni Kang Sobong ang lahat ng ito kay Sojun ngunit hindi siya naniniwala sa kanya at pinayuhan siya na mag-focus sa kanyang trabaho ng maayos. Sinabi rin niya sa kanya na mang-alap ng higit pang impormasyon tungkol kay Ora. Pagkatapos ay sinuri ni Sojun ang mga larawan ni Ora at Mr. Jin na lihim na kinuha ni Kang Sobong at ipinadala sa kanya. He remarks ano ang ginagawa ng dalawang ito nang magkasama. Sa susunod na eksena nakilala ni Mr. Jin si Kang Sobong at tinanong siya bakit mo ako sinusundan. Gumagawa siya ng dahilan at iniiwasan ang tanong. Sinabi ni Kang Sobong kay Mr. Jin, ngayon ay nakakita ako ng ibang tao na kamukha ni Namshin.
Sabi ni Mr. Jin walang katulad ni Namshin. Kung meron ipagpapalit ko sa kanya itong bastos na si Namshin. Samantala labis na nalungkot si Robot Namshin dahil hindi niya makausap ang kanyang ina at sinimulang tingnan ang larawan nito. Pagkatapos habang tinitingnan ang larawan ng kanyang ina lumakad siya patungo sa swimming pool at pumunta sa tubig. Nakita siya ni Kang Subong. Sa una hindi niya ito pinapansin. Ngunit kapag si Robot Namshin ay hindi umaalis sa tubig sa mahabang panahon siya ay labis na natakot. Pinuntahan niya ito upang hilahin siya palabas ng tubig at sinabing anong ginagawa mo dito. Ang pananatili sa tubig ng napakatagal ay maaaring pumatay sa iyo. Sumagot si Robot Namshin wala akong puso kaya hindi ako maaaring mamatay. Sabi ni Kang Sobong natakot ako. Pagkatapos ay hinawakan ni Robot Namshin ang kanyang kamay tiningnan ito at sinabing sa pagkakataong ito nagsasabi ka ng totoo. Sa sandaling iyon dumating si Mr. Jin at sinabihan silang dalawa na lumabas sa tubig. Nang maglaon pumunta si Kang Sobong sa kanyang silid at nagsimulang mag-isip tungkol kay Robot Namshin. Sinimulan niyang subaybayan siya gamit ang kanyang kamera. Nang magsimulang magpalat ng damit si Robot Namshin itinatalikod niya ang kanyang mukha ngunit pagkatapos ay tumingin muli sa kanya pagkaraan ng ilang sandali. Samantala lumapit si Mr. Jin kay Robot Namshin at pinagalitan siya. Ang sabi niya sino ang nagsabi sa iyo na pumunta sa tubig? Kung gagawin mo ito ang iyong katotohanan ay malalantad sa lahat. Sinasabi rin niya mula ngayon kumilos na tulad ni Namshin. Nang marinig ito kakaiba ang pakiramdam ni Kang Sobong at naisip niya may dalawang Namshin ba sa Korea. Sa susunod na eksena ang lahat ay nasa isang pulong at tinatalakay ng lolo ang test drive ng isang driverless na kotse. Sa panahon ng pagpupulong mayroong mainit na pagtatalo sa mga tao. Sabi ng lolo kung patuloy kayong lalaban ng ganito hindi magiging matagumpay ang ating driverless car test drive. Sabi ni Robot Namshin kung magiging matagumpay ako ibibigay mo ba sa akin ang iyong posisyon? Sagot ng lolo ayos lang. Kung gagawin mo itong matagumpay isasaalang-alang kong ibigay sa iyo ang aking posisyon. Pagkatapos ng pagpupulong nang lumabas si Robot Namshin nilapitan siya ni Yena at sinubukan siyang ligawan. Ngunit pagkatapos ay dumating si Mr. Jin at sinabi kay Yena kailangan ng Robot Namshin na magpahinga. Dapat umalis ka na. Umalis si Yena. Pagkatapos ay sinabi ni Mr. Jin kay Robot Namshin napakahusay mong gumanap ngayon. Tanong ni Robot Namshin kung ang tunay na Namshin ay hindi na magkamalay ako ba ang magiging presidente ng kumpanyang ito. Sagot ni Mr. Jin sisiguraduhin kung gagaling siya kahit anong mangyari. Dahil dito hinawakan ni Robot Namshin ang kamay ni Mr. Jin at kinindatan siya. Sabi ni Mr. Jin sa tingin mo nagsisinungaling ako. Hindi ako nagsisinungaling. Sabi ni Robot Namshin nagbibiro lang ako. Tapos lumakad na siya palayo. Pagkaalis niya tumingin si Mr. Jin sa kamay niya. Sa kabilang banda ang reporter na nag-iimbestiga sa totoong Namshin sa ospital. Sa kabilang banda galit si CEO John dahil kapag naging matagumpay ang test drive ng driverless car ang posisyon ni Lolo ay ibibigay kay Robot Namshin ngunit gusto niya ang posisyon na iyon. Sa kabilang banda sinusubukan ng reporter na gumagamit ng kanyang kamera na kunan ng larawan ang tunay na Namshin. Samantala lumapit si Kang Sobong kay Robot Namshin at sinabing kailangan kong pumunta sa ospital. Ang aking ama ay nasa ospital. Pwede ba akong pumunta saglit? Sumagot si Robot Namshin okay pwede ka nang umalis. Pagkaalis niya masaya si Robot Namshin at nagsimulang makipag-usap sa kanyang kaibigang robot. Sa ibang lugar hinawi ni David ang mga kurtina sa kwarto ng totoong Namshin. Nakita siya ng reporter at kinuhanan siya ng litrato. Sakto dumating si Kang Sobong. Ipinakita ni Kang Sobong ang kanyang tablet sa reporter na nagpapakita ng Robot Namshin sa bahay. Nang makita ito pareho silang nagulat. Pagkatapos ay tinawagan ni Kang Sobong si CEO John at sinabi sa kanya ang lahat ngunit ang CEO na si John ay hindi naniniwala sa kanya. Pagkatapos nito pumasok si Kang Sobong sa totoong silid ni Namshin. Paglapit niya kay Namshin hinawakan ni Robot Namshin ang kamay niya at sinabing anong ginagawa mo dito. Sa sandaling iyon dumating din si Mr. Jin. At parehong tinanong siya ni Robot Namshin ano ang ginagawa mo dito. Sinusubukan ni Kang Sobong na magdahilan. Noon lang tinawagan siya ng kanyang mga kaibigan at sinabing nag-freeze ang video ng iyong hidden camera. Kapag nagpatuloy ang video wala si Robot Namshin sa footage. Kasunod nito galit na galit si Kang Sobong sa kanyang sarili at pakiramdam ko nagkamali ako. Isa lang si Namshin.
Mamaya sinabi ni Robot Namshin kay Mr. Jin, I did a great job today, diba? Sumagot si Mr. Jin, oo, maganda ang ginawa mo. Tapos tinanong ni Mr. Jin si Robot Namshin, paano mo nalaman na may camera sa kwarto mo? Sagot ni Robot Namshin, nang sabihin ni Kang Sobong na kailangan niyang pumunta sa ospital na pagtanto kung nagsisinungaling siya. Pagkatapos ay nahak ko ang kotse niya at nalaman ko ang lahat. Dagdag pa ni Robot Namshin, doon ako pumunta sa totoong kwarto ni Namshin at humiga sa pwesto niya. Sa susunod na eksena, kumuha si CEO John ng isang hacker at sinabihan siyang i-hack ang driverless na kotse upang matiyak na nabigo ang test drive ni Robot Namshin. Dumating ang araw ng test drive ng driverless car. Present lahat. Sa oras na iyon, sabi ni Yina kay Lolo, hayaan mo akong pakasalan si Namshin. Gulat na gulat ang lahat. Pagkatapos ay kinuha ng isang babae ang kotse para sa test drive at nagsimula ang pagsubok ng walang driver na kotse. Sa ibang lugar, sinisimulan ng hacker ang kanyang trabaho. Nahack niya ang driverless na kotse at sinubukang magdulot ng aksidente. Sa sandaling iyon, kahit papaano ay pinahinto ni Robot Namshin ang sasakyan. Dahil dito si Robot Namshin ay nasugatan ng husto. Sa sandaling iyon, dumating si Kang Sobong at nakita ang robotic na bahagi ng katawan ni Robot Namshin. Pagkakita nito, napabulalas siya, ano ito? Pagkatapos nito, bumagsak si Kang Sobong. Gumalaw si Robot Namshin papunta sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Ora at si Robot Namshin ay naging napakasaya na makita siya. Sinubukan ni Kang Sobong na tumakas, ngunit sinabi ni Ora kay Robot Namshin, huwag siyang hayaang makatakas, hulihin siya. Pagkatapos ay hinuli ni Robot Namshin si Kang Sobong at isinakay sa kanyang sasakyan. Pagkatapos nun, dumiretso na sila sa bahay. Pagkatapos ay sinubukan ni Kang Sobong na tumakas mula sa kotse, ngunit hindi siya pinayagan ni Robot Namshin. Tinanong niya si Robot Namshin, sino ka? Sumagot si Robot Namshin, isa akong android robot at ang pangalan ko ay Namshin 3. Pagkatapos nito, nakarating na sila sa bahay. Sinubukan ni Kang Sobong na tumakas muli, ngunit dumating si Mr. Jin at pinigilan siya. Pagkatapos ay sinimulan ni Ora ang paggamot kay Robot Namshin. Sa kabilang banda, sinabi ni Jin kay Kang Sobong, alam kong nagtatrabaho ka kay Sojon. Sagot ni Kang Sobong, oo, nagtatrabaho ako para sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Mr. Jin kay Kang Sobong, sa halip ay magtrabaho sa amin. Babayaran ka namin ng higit pa. Hindi mo dapat sabihin kay Sojon ang tungkol dito. Habang nag-uusap sina Mr. Jin at Kang Sobong, dumating si Ora at dinala si Kang Sobong sa totoong Namshin. Doon ipinaliwanag ni Ora kay Kang Sobong kung bakit nila ginawa ang lahat ng ito at sinabi sa kanya ang buong kwento ng totoong Namshin. Samantala si Kang Sobong ay nakatanggap ng tawag mula kay Sojon. Tinatawagan niya ito para makipagkita sa kanya. Nang papunta na si Kang Sobong para makipagkita kay Sojon, pinigilan siya ni Ora. Lumuhad siya at nakiusap kay Kang Sobong, huwag sabihin kay Sojon kahit ano. Kapag nalaman niya ito, papatayin niya si Namshin. Si Robot Namshin, nang makita ang kanyang ina na umiiyak, ay lumapit sa kanya at niyakap siya. Nang marinig ang lahat ng ito, nagulat si Kang Sobong at umalis. Sinundan siya ni Mr. Jin at sinusubukan siyang kumbansihin. Pagkatapos ng maraming kapanipaniwala, sumang-ayon si Kang Sobong na suportahan si Mr. Jin. Nang maglaon, nakilala ni Kang Sobong si Sojon. Tinanong ni Sojon si Kang Sobong tungkol kay Namshin. Sa sandaling iyon, naalala ni Kang Sobong ang sinabi ng ina ni Robot Namshin. Kapag nalaman niya ang tungkol kay Namshin, papatayin niya si Namshin. Sa pag-iisip nito, walang sinabi si Kang Sobong at nananatiling tahimik. Pagkatapos ay nakilala ni Kang Sobong si Mr. Jin at nagtanong, bakit ang dami mong ginagawa para kay Namshin? Sagot ni Mr. Jin, I like working for Namshin because he is my friend. Tapos sabi ni Kang Sobong, wala akong sinabi kay Sojon, kaya ngayon dapat protektahan mo rin ako. Sumagot si Mr. Jin, huwag kang mag-alala, paprotektahan kita. Maya-maya lumabas si Robot Namshin sa kanyang sasakyan at ngumiti kay Kang Sobong. Nang makita siya, naisip ni Kang Sobong, paano ako naloko ng isang robot? Sa kabilang banda, sinabi ni David kay Ora, dalhin ang iyong mga anak na lalaki at umuwi. Ngunit tumanggi si Ora na gawin iyon. Sa susunod na eksena, hinawakan ni Robot Namshin si Kang Sobong para ibalik ang kanyang hidden camera. Natakot si Kang Sobong. Sabi ni Robot, hindi mo kailangang matakot. Para lang akong tao. Maya-maya nasa kwarto niya si Kang Sobong.
Lumapit sa kanya si Mr. Jin, nagpasalamat sa kanya at sinabing nagpasya kang tulungan kami, ngunit huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito, kahit ang iyong pamilya. Pagkatapos ay sinabi niya magandang gabi at umalis. Pagkaalis ni Jin, sinabi ni Kang Sobong pagkatapos ng lahat ng ito, paano ako makakatulog ng mapayapa? Pagkatapos ang lahat ay nasa silid ng pagpupulong at muling itinalaga ni Lolo ang responsibilidad ng sasakyan kay Robot Namshin. Kasabay nito sinabi niya sa kanya, mula ngayon kailangan mo ring tumutok sa iyong kasal. Naayos ko na ang kasal niyo ni Hina. Pagkarinig nito may mga taong natuwa at ang iba naman ay nabigla. Pero sobrang kinilig si Kang Sobong nang marinig ito dahil para sa kanya kakaiba na ikakasal si Hina sa isang robot. Pagkatapos tinanong ni Kang Sobong si Mr. Jin, ano ang gagawin natin ngayon? Sinabi sa kanya ni Jin, sa ngayon iuwi si Robot Namshin. Si Kang Sobong ay natatakot kay Robot Namshin. Kaya tinanong siya ni Mr. Jin, ano ang problema? May problema ba? Sabi ni Kang Sobong, natatakot ako sa kanya pero okay lang. Aayusin ko. Pagkatapos ay kinuha niya si Robot Namshin at umalis. Sa kabilang banda nalaman ni Sojon na kung ang kanyang anak na si Hina ay magpakasal kay Namshin, mawawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan at kailangan niyang magtrabaho sa ilalim ni Mr. Jin. Nang marinig ito, labis na nag-alala si Sojon. Pagkatapos pagdating sa bahay, labis na iniistorbo ni Robot Namshin si Kang Sobong. Kaya sinimulan ni Kang Sobong ang pag-iimpake ng kanyang bag para umalis. Sa sandaling iyon dumating doon si Robot Namshin, hinawakan siya at tinanong, okay ka lang? Hinihila niya ang sarili palayo sa kanya. Noon lang nakita ni Hina Eng magkasama sina Kang Sobong at Robot Namshin. Nang makita sina Yena, Robot Namshin at Kang Sobong ay nagsimulang umarte. Pumunta si Yena kay Namshin at sinabing, sumama ka sa akin. Sinabi ni Robot Namshin, mananatili ako kay Kang Sobong. Nang marinig ito, parehong nagulat sina Kang Sobong at Yena. Pagkatapos ay dinala ni Yena si Robot Namshin. Nang makarating sila sa isang lugar, sabi ni Yena, after our wedding dito na tayo titira. Sinabi ni Robot Namshin, hindi kita pakakasalan. Sabi ni Yena, nakapagdesisyon na si Lolo. Ngayon hindi ka na makakatanggi. Sa kabilang banda, papalabas na ng bahay si Kang Sobong nang lumapit si Robot Namshin sa kanya at sinabing, tulungan mo ako. Noong una tumanggi si Kang Sobong, ngunit pagkatapos ay pumayag siyang tulungan siya. Nang marinig ito, naging napakasaya ni Robot Namshin. Samantala sinabi ni Ora kay Mr. Jin, may switch sa katawan ni Robot Namshin dahil dito siya ay titigil sa pag-iral. Kahit si Robot Namshin ay hindi alam ang tungkol dito. Sa araw na gumaling si Namshin, sa araw na iyon ay kailangang mamatay si Robot Namshin. Sa kabilang banda, nasa bahay si Yena na naghihintay kay Robot Namshin. Pagkatapos ay bumalik si Robot Namshin kasama si Kang Sobong. Ang makita silang dalawa na magkasama ay sobrang nagseselos si Yena. Sa ibang lugar, sinuri ng isang lalaki ang lumang bahay ni Ora at nakita doon ang mga damit ni Namshin na may bahid ng dugo. Sa susunod na eksena, sinuri ni Kang Sobong ang katawan ni Robot Namshin at tinanong siya tungkol sa kanyang mga gawi sa pagkain. Sagot ni Robot Namshin, wala akong kinakain. Pagkatapos ay tinanong siya ni Kang Sobong tungkol sa kanyang baterya. Ipinakita sa kanya ni Robot Namshin ang kanyang relo at sinabing, ito ang aking baterya. After that, he also explains, I can hold someone's hand and know if they are telling the truth or sinungaling. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang maraming bagay tungkol sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, sinabi ni Ora kay David, kailangan kong humanap ng paraan para pigilan ang kasal ni Yena at Robot Namshin. Sa susunod na eksena, nakaupo ang lahat kung saan binibigyan ni Yena si Lolo ng pinirmahang kontrata. Nakasaad dito na pagkatapos ng kanilang kasal, si Sojon ay magiging ganap na walang kapangyarihan. Nang makita ito, galit na galit si Sojon, ngunit wala siyang magawa sa harap ng lahat. Pagkatapos ay pumunta si Yena kay Robot Namshin, hinawakan ang kanyang kamay at sinabing, ako ay magiging isang napakabuting asawa sa iyo. Pumayag din si Lolo sa kasal. Pagkatapos ay naghanap si Robot Namshin sa internet ng mga paraan para ihinto ang kasal. Nakatagpo siya ng ilang larawan ng paghalik. Ginaya niya ito at napansin niya si Kang Sobong na nakatayo sa labas ng pinto. Sa tingin niya, alam ni Kang Sobong ang lahat tungkol sa akin at matutulungan niya ako. Pagkatapos ay dinala siya nito sa loob at hinahalikan sa harap ng lahat. Nang makita ito, nagulat ang lahat. Pagkatapos ay hinailan ni Kang Sobong ang sarili palayo sa kanya.
Sinabi ni Robot Namshin, sa lahat ngayon hindi ko na kailangang magpaliwanag ng anuman sa iyo. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Kang Sobong at dinala siya sa labas. Sa labas sinusubukan niyang magpaliwanag kay Kang Sobong ngunit hindi siya nakikinig sa kanya. Galit na galit siya at sinipa si Robot Namshin ngunit sa halip na saktan siya sinasaktan niya ang sarili. Pagkatapos ay galit siyang bumagsak. Sa kabilang banda sinabi ng tiyahin ni Namshin kay Yena ang kasal na ito ay hindi mangyayari ngayon dahil gusto ni Namshin si Kang Sobong. Nang marinig ito naging napakasaya ni Sojon. Kinukuha din niya ang kontrata kay Lolo at umalis kasama si Yena. Samantala sinusundan ni Robot Namshin si Kang Sobong ngunit nagalit si Kang Sobong sa kanya at sinabihan siyang manatili sa kinaroroonan niya bago umalis. Habang nasa bus siya nadidismaya siya sa pag-alala sa mga nakaraang pangyayari. Dahil dito ang lahat ay nagsimulang tumitig sa kanya. Pagbaba niya ng bus nakita niya si Robot Namshin na nakatayo doon. Nang makita siya labis na nagulat si Kang Sobong. Nakaramdam siya ng gutom pumunta siya sa isang restaurant para kumain. Pinagmamasdan siya ni Robot Namshin mula sa labas. Kaya lang dumating ang may-ari ng restaurant at tinanong si Kang Sobong kilala mo ba siya? Sabi ni Kang Sobong hindi ko siya kilala. Pagkatapos ay nakatanggap si Kang Sobong ng tawag mula kay Mr. Jin. Tinanong siya ni Mr. Jin ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ni Kang Sobong ginamit ako ni Robot Namshin para kanselahin ang kasal. Samantala nakatayo sa labas si Robot Namshin. Biglang umulan at lumayo si Robot Namshin. Nang matapos na kumain si Kang Sobong at lumabas na nilapitan siya ni Robot Namshin na may dalang payong. Nang makita ito pansamantalang nagulat si Kang Sobong. Sinabi ni Robot Namshin kay Kang Sobong tinulungan mo ako. Kung kailangan mo ng tulong tutulungan kita. Gayunpaman tumanggi si Kang Sobong na makinig sa kanya at lumayo. Maya-maya bumalik si Kang Sobong at sinabi kay Robot Namshin mali ang ginawa mo sa akin at sinabi mong tutulungan mo ako. Kaya simula ngayon ikaw ay aking lingkod at ako ang iyong amo. Hindi dapat malaman ni Mr. Jin ang tungkol dito. Sa harap ng lahat ikaw ang aking amo. Pero in private ako ang boss mo. Pagkatapos ay sinabihan niya si Robot Namshin na maglakad gamit ang payong. Sa kasabay na umalis ang dalawa. Samantala magkasamang nakaupo sina Ora David at Mr. Jin at tinatalakay ang ugali ni Robot Namshin. Sa sandaling iyon dumating ang doktor at sinabing nakagawa ako ng makina kung saan maibabalik natin si Namshin sa kamalayan. Pagtanggi ni Mr. Jin. Pero sabi ni Ora 20 years na akong wala sa anak ko at ayaw ko nang lumayo pa. Dapat nating subukan ang makinang ito. Sa ibang lugar nang makauwi sina Robot Namshin at Kang Sobong nakita nilang dumating na si Yena. Sabi niya nandito ako para manatili. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng bahay. Sinabi ni Kang Sobong kay Robot Namshin dalhin ang kanyang bagahe sa loob. Sumagot si Robot Namshin oo ginang at dinala ang kanyang bagahe sa loob. Sinabi ni Yena kay Lolo umalis na ako sa bahay ng tatay ko at dito na ako titira ngayon. Pagkatapos pumunta siya sa kwarto ni Kang Sobong at sinabing sa kwarto mo ako titira. Noong una tumanggi si Kang Sobong pero sabi ni Yena fine then I'll stay in Namshin's room. Nang marinig ito sumang-ayon si Kang Sobong at sinabing sige matulog ka sa kama at sa sahig ako matutulog. Sa susunod na eksena out jogging si Kang Sobong. Sinundan siya ni Robot Namshin at nagsimulang mag-jogging sa tabi niya. Napapagod si Kang Sobong habang nagjo-jogging. Ngunit si Robot Namshin ay hindi napapagod at nauuna sa kanya. Sa likod niya si Kang Sobong ay nadadapa at nahuhulog. Agad na lumapit sa kanya si Robot Namshin at sinabing sumakay ka sa likod ko. Gayunpaman tumanggi si Kang Sobong. Si Robot Namshin ay tumingin sa kanya at sinabing ako ang iyong lingkod kaya kahit papaano ay magagawa ko ito. Nagsimula siyang tumawa na ikinagalit ni Kang Sobong. Sinipa niya ito nang makita siyang tumawa. Pagkatapos mag-jogging habang pabalik ang dalawa nakasalubong nila sina Lolo at Yena sa daan. Nagtatanong si Yena ano ang ginagawa ninyong dalawa. Sagot ni Kang Sobong sabay kaming nagjo-jogging. Sabi ni Yena kung magkasama kayong nagjo-jogging bakit ikaw lang ang pinagpapawisan? Bakit hindi pinagpapawisan si Namshin? Nang marinig itong ngumiti si Robot Namshin at sinabing ano pa ang ginagawa mo rito? Hindi ka pa ba aalis? Kailangan ko bang halikan ulit si Kang Sobong? Nagalit ito kay Lolo at sinimulan niyang pag-alitan si Robot Namshin.
Mamaya lahat ay nagtitipon sa isang lugar at sinabi ni Lolo kay Robot Namshin na ayos ko na ang kasal ninyo ni Yena. Kailangan mong pakasalan siya. Mariing tinanggihan ito ni Robot Namshin. Tapos may isa pang memory loss episode si Lolo. Hinawakan niya si Robot Namshin at nagsimulang makipag-usap sa kanya tungkol sa kanyang ama. Sa sandaling iyon dumating si Sojan at nalaman na naghihirap si Lolo dahil sa pagkawala ng memorya. Pagkatapos ay dinala nila si Lolo sa kanyang silid. Sa susunod na eksena makikilala ni Kang Sobong ang kanyang ama at sinamahan siya ni Robot Namshin. Nang makilala nila ang tatay ni Kang Sobong makikita si Kang Sobong na inuutusan si Robot Namshin sa harap niya. Sabi ng tatay ni Kang Sobong, boss ka ba niya o sa iyo ba siya? Pagkatapos ay pumasok si Kang Sobong sa loob para kausapin ang kanyang ama habang naghihintay sa labas si Robot Namshin. Habang nag-uusap sila sa loob hinawakan ng dalawang lalaki si Robot Namshin at dinala sa loob sinabi sa tatay ni Kang Sobong sinasabi niya na hinalikan niya si Kang Sobong. Tinanong siya ng tatay ni Kang Sobong sabihin mo sa akin ang totoo. Hinalikan ka ba niya? Sumagot si Kang Sobong walang ganoong nangyari. Ngunit hamarang si Robot Namshin at sinabing totoo ito. Hinalikan ko si Kang Sobong. Nang marinig ito nagalit ang tatay ni Kang Sobong at nagsimulang makipag-away kay Robot Namshin. Lumaban sila at sa huli si Robot Namshin ang nanalo. Sa susunod na eksena dinala ni Kang Sobong si Robot Namshin sa labas at galit na nagtanong bakit mo sinabi sa kanila ang lahat ng ito. Sumagot si Robot Namshin nag-iinit ka, gusto mo ba ako? Nang marinig ito hinalikan siya ni Kang Sobong at sinabing talagang hindi. Larwang metal ka lang sa akin. Laking gulat ng kaibigan niyang reporter nang makita silang naghahalikan. Sa susunod na eksena nakaupo sa labas si Lolo nang sumama sa kanya si Robot Namshin. Hinawakan ni Lolo ang kamay ni Robot Namshin at sinabing labis kitang naabala dahil sa pagkawala ng aking memorya. Patawarin mo sana ako. Si Robot Namshin ay tumingin sa kanya at sinabing nagsisinungaling ka. Wala kang anumang pagkawala ng memorya. Nang marinig ito sumagot si Lolo oo nagsinungaling ako. Gusto kong makita kung sino ang kasama ko at kung sino ang hindi. Ngayon panoorin kung ano ang susunod na mangyayari. Pagkatapos ay sinabi niya kay Robot Namshin huwag sabihin kahit kanino ang tungkol dito. Sa sandaling iyon dumating si Mr. Jin at sinabi sa kanya ni Lolo hindi mo rin dapat sabihin ito kahit kanino. Sa susunod na eksena pumunta si Robot Namshin sa kwarto ni Kang Sobong at hiniling na mag-jogging siya. Nagdadala din siya ng damit para sa kanya at sabi tutulungan kitang magpalit pero huwag kang mahiya dahil robot lang ako. Inis na sabi ni Kang Sobong hindi na kailangan. Babaguhin ko sarili ko, umalis ka. Nang marinig ito umalis si Robot Namshin. Pagkatapos ay magjo-jogging silang dalawa at masayang nag-aasaran at nagbibiroan habang nasa daan. Pagkatapos mag-jogging bitbit ni Robot Namshin si Kang Sobong pabalik. Sabi niya basta kasama kita lagi kitang tutulungan. Galit na sabi ni Kang Sobong ibaba mo ako. Ibinaba siya ni Robot Namshin. Sa sandaling iyon ang lalaking sumusunod kay Namshin ay pinapanood sila mula sa malayo. Sa susunod na eksena lahat ay nasa isang board meeting kung saan sinabi ni CEO John na walan ng memorya si Lolo at itinago niya ang katotohanan ito sa ating lahat. Dahil dito dapat kang magtalaga ng ibang tao sa kanyang posisyon. Nagtatanong ang isang miyembro paano namin makukumpirma na totoo ang sinasabi mo. Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ni CEO John ang isang medikal na ulat at sinabing ang ulat na ito ay patunay na si Lolo ay may pagkawala ng memorya. Sa sandaling iyon pumasok si Robot Namshin sa meeting room at sinabing nagsisinungaling si CEO John. Pagkatapos dumating si Lolo kasama ang kanyang doktor. Ang sabi ng doktor sa lahat walang sakit si Lolo. Paliwanag ni Lolo ginawa ko ang lahat ng ito para malaman kung sino ang kasama ko at kung sino ang hindi. Pagkatapos ng pulong nilapitan ni Robot Namshin si Kang Sobong at nagtanong kumusta ang performance ko ngayon. Sumagot si Kang Sobong napakahusay mong gumanap. Gayunpaman napansin niya na mahina ang baterya ni Robot Namshin sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang relo. Tinawag niya si Mr. Jin at tinanong ubos na ang baterya ni Robot Namshin. Ano ang dapat kong gawin? Sumagot si Mr. Jin kailangan mong palitan ng bago ang kanyang relo. Sa susunod na eksena dumating si Kang Sobong na may dalang bagong relo para sa Robot Namshin. Habang sinisimulan niyang isuot ito sa kanya dumating si Yina at itinulak si Kang Sobong palayo kay Robot Namshin. Sa scuffle nahulog sa lupa ang relo ni Kang Sobong.
Isang kotse ang nagmaneho sa ibabaw ng relo na sira ito. Kasabay nito huminto sa paggana si Robot Namshin dahil sa mahinang baterya. Napagtanto ni Hina ang katotohanan. Dumating si Mr. Jin at sinabi kay Hina, ngayong alam mo na ang lahat, hayaan mong dalhin kita sa totoong Namshin. Dinala niya si Hina sa totoong Namshin at ipinaliwanag ang lahat. Nang makita ang totoong Namshin, si Hina ay nagsimulang umiyak. Lumapit sa kanya si Robot Namshin at nakita siyang umiiyak ay sinubukan siyang aliwin ng yakap, ngunit itinulak siya ni Hina at sinabing, lumayo ka sa akin. Lalo siyang nagalit kay Robot Namshin na nagtulak sa kanya na pag-alitan siya ni Mr. Jin. Magkasamang umalis sina Mr. Jin, Kang So-bong at Robot Namshin. Sa labas, naaawa si Kang So-bong kay Robot Namshin at sinabi sa kanya, hindi ka dapat yamakap kahit kanino. Dapat ay yayakapin mo lamang ang mga nangangailangan nito. Nang maglaon, sinabi ni Ora kay Hina, ang tatay mo ang naging sanhi ng aksidente ni Namshin. Si Hina hindi pa rin makapaniwala ay nagsabi, hindi magagawa ng tatay ko ang ganoong bagay. Sagot ni Ora, sana totoo ang sinasabi mo. Sa susunod na eksena, binisita ni na Robot Namshin at Mr. Jin si Lolo. Dumating din si Hina at sinabi ko na kay Lolo ang lahat. Pagkarinig nito, nagalit sina Robot Namshin at Mr. Jin, ngunit dagdag ni Hina, sinabi ko sa kanya na handa ka ng pakasalan ako. Ito ang nagpapasaya kay Mr. Jin dahil walang ibang ipinahayag si Hina. Maya-maya sa labas, tinanong ni Mr. Jin si Hina, bakit mo nasabi lahat yan? Sagot ni Hina, wala akong sasabihin kay Dad o kay Lolo. Sinabi ko ito para magtiwala ka na nasa tabi mo ako. Sa susunod na eksena, sina Hina at Robot Namshin ang gumanap bilang pinakamahusay na mag-asawa sa harap ng media. Maganda ang ugali ni Hina kay Robot Namshin sa publiko, ngunit minamaltrato siya ng pribado. Pagkatapos ay dumating ang tatay ni Kang So-bong sa kumpanya at nagsimulang makipagtalo kay Robot Namshin. Sabi niya, hinalikan mo ang anak ko at ngayon ay ikakasal na si Hina. Sinubukan ni Kang So-bong na magpaliwanag sa kanya, ngunit ayaw niyang makinig sa sinuman. Sinabihan ni Kang So-bong si Robot Namshin na umalis. Pagkatapos lumabas si Robot Namshin, humingi ng paumanhin sa kanila at sinabing walang ganoon sa pagitan natin, ngunit hindi sila nakikinig sa kanya. Pagkatapos sina Kang So-bong, Hina at Robot Namshin ay naglalakbay sa isang kotse. Kahit sa sasakyan, napakasama ng ugali ni Hina kay Robot Namshin. Kapag hindi siya nakinig sa kanya, inalis ni Hina ang kanyang relo dahilan upang huminto sa paggana si Robot Namshin. Nang makita ito, nagsimulang makipag-away si Kang So-bong kay Hina, kinuha ang relo mula sa kanya, ibinalik ito sa Robot Namshin at binalaan si Hina na huwag itong tanggalin muli. Pagkatapos ay sinabi ni Kang So-bong kay Robot Namshin, huwag hayaang hawakan ng sino man ang iyong relo. Nang makita ito, nagalit si Hina at kinuha si Kang So-bong sa tabi at sinampal siya ng malakas. Nakikita rin ito ng isang lalaking nagmamasid sa lahat ng ito. Nang sasampalin muli ni Hina si Kang So-bong, dumating si Robot Namshin, hinawakan ang kanyang kamay at itinapon siya sa lupa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kang So-bong, mula ngayon ang pagprotekta sa iyo ang una kong prioridad. Sa susunod na eksena, nakilala ni Lolo si Ora at sinabing, gusto kong sumali ka sa aming kumpanya. Ngunit tumanggi si Ora at sinabing, hinding-hindi ako sasali sa kumpanya mo. Sabi ni Lolo, pag-isipan mong mabuti bago magpasya. Sa kabilang banda, nakilala ng isang ahente si So-jin, sinabi sa kanya ang lahat at sinabing, sa tingin ko ay napakalapit ni Namshin sa kanyang bodyguard at siya rin ang babaeng nakakita ng kamukha ni Namshin sa ospital. Sa tingin ko ay hindi isa ngunit dalawang Namshin. Sa sumunod na eksena, nasa isang tindahan sina Hina, Kang So-bong at Robot Namshin. Si Hina ay tumitingin sa mga damit, ngunit nagustuhan ni Kang So-bong ang isang partikular na damit at nagsimula siyang kumuha ng litrato nito. Sa sandaling iyon, ang mga empleyado ng tindahan ay pumupunta doon, pinagalitan si Kang So-bong at pinagbabawalan siyang kumuha ng litrato. Sumama din sa kanila si Hina at pinahiya si Kang So-bong. Pagkatapos ay tinanong ni Hina si Robot Namshin, aling damit ang dapat kong piliin. Itinuro din ni Robot Namshin ang kaparehong damit na pinili ni Kang So-bong. Nagpalit na si Hina. Pagkatapos niyang umalis, ipinaliwanag ni Kang So-bong kay Robot Namshin kung paano kumilos pagkatapos lumabas si Hina. Pagbalik ni Hina, kumilos si Robot Namshin ng naaayon at ipinakita sa mga empleyado kung gaano siya kasaya. Pagkatapos ay sinabi ni Hina kay Kang So-bong, kunin mo ang aking larawan. Habang si Kang So-bong ay kumukuha ng larawan, dumating muli ang mga empleyado at pinagalitan siya.
Napagtanto ni Robot Namshin na sinadya ni Hina ang lahat ng ito. Pinuntahan niya si Hina at sinabing kuhanan mo kami ng mga larawan. Kaya ang mga empleyado ay nagsimulang kumuha ng kanilang mga larawan. Tinanong siya ni Hina bakit mo ginagawa ang lahat ng ito. Sagot ni Robot Namshin kung iniistorbo mo si Kang Sobong guguluhin kita. Pagkatapos ay nagpa-picture ang dalawa. Paglabas nila ng shop kinuha ni Hina ang susi ng kotse at sinabi sa kanila maglakad kayong dalawa pabalik. Ang lalaking sumusunod sa kanila ay nagmamasid sa lahat ng ito. Si Robot Namshin ay gumagala sa buong merkado at napakasaya. Sa isang lugar ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para ipakita ang larawan ni Kang Sobong at pag-usapan ang kagandahan nito. Nang makita ang lahat ng ito labis na nagulat ang lalaking sumusunod sa kanila. Sa susunod na eksena umuwi si Hina at nagsumbong tungkol sa dalawa kay Ora. Pag-uwi ni Kang Sobong at Robot Namshin pinagalitan silang dalawa ni Ora ng napakasakit. Sa sandaling iyon lumalala ang kalusugan ng tunay na Namshin at umalis si Ora para alagaan siya. Si Robot Namshin ay nakaupo sa kanyang bahay na iniisip ngayon ang aking ina ay umiiyak ngunit hindi ko siya niyakap dahil sinabi sa akin ni Kang Sobong na huwag. Sabi ni Kang Sobong kung may nangangailangan sa akin yakapin ko lang sila pero hindi ako kailangan ni nanay. Kailangan lang niya ang totoong Namshin. Noon lang nakita ni Kang Sobong si Robot Namshin na mukhang malungkot at iniuwi niya ito kasama niya. Doon pinapagawa niya ito sa mga gawaing bahay at sinabing napakamakasarili ng nanay mo. Gusto lang niya ang totoong Namshin. Kaya kanya iniwan dito. Sumagot si Robot Namshin so ano? Ang tunay na Namshin ay ang kanyang anak. When I was with mom all these years ang totoong Namshin ay nag-iisa dito malayo sa kanya. Maya-maya ay lumabas na silang dalawa at sobrang saya. Biglang si Kang Sobong ay nakatanggap ng tawag mula kay Sojon na humiling sa kanya na makipagkita sa kanya. Nakilala ni Kang Sobong si Sojon at sinabi niya sa kanya gusto kong malaman mo ang tungkol kay Ora bago ang kasal ni Namshin at Hina. Samantala tinawag ni Robot Namshin si Kang Sobong. Kapag hindi siya sumagot pumunta siya sa bahay niya para hanapin siya. Doon nakilala niya ang tatay ni Kang Sobong na nagsimulang makipag-usap sa kanya at nag-imbite sa kanya sa loob. Tinanong siya ng tatay ni Kang Sobong ano ang relasyon mo sa anak ko. Gusto mo ba ang sagot ni Namshin hindi walang ganoon. Pagkatapos ay umiinom ng maraming alak ang tatay ni Kang Sobong at nakatulog habang ang ulo ay nasa kandanggan ni Robot Namshin. Nang sabihin niya kay Robot Namshin na huwag bumangon si Robot Namshin ay sinunod ang kanyang utos at nananatili doon hanggang umaga. Sa susunod na eksena nakilala ni Ora si Lolo at sinabing handa akong magtrabaho sa proyekto ng walang driver na sasakyan. Pinag-usapan ni Ora at Mr. Jin ang paglipat para kay Robot Namshin. Narinig ni Kang Sobong ang kanilang pag-uusap at nagulat siya. Sa sandaling iyon nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaibigan na nagsabi sa kanya ang iyong ama ay natutulog na ang kanyang ulo ay nasa kandanggan ni Namshin at si Namshin ay nakaupo doon buong gabi. Agad na pumunta si Kang Sobong doon at sinubukang gisingin ang kanyang ama. Sabi ni Robot Namshin maaabala ang kanyang pagtulog. Dinala ni Kang Sobong si Robot Namshin sa labas at galit na pinagalitan siya. Sabi niya itigil ang pagsunod sa utos ng iba at gawin ang gusto mong gawin. Pero sagot ni Robot Namshin hindi ko magagawa iyon dahil kailangan kong kumilos tulad ng totoong Namshin dito. Sinabi sa kanya ni Kang Sobong hinding-hindi ka maaaring maging siya. Ibang-iba ka sa kanya. Simulan ang pamumuhay ng iyong sariling buhay. She also says I'm resigning from my job as a bodyguard. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Tapos aalis na siya. Sa susunod na eksena dumating si Robot Namshin para gisingin si Kang Sobong para sa jogging. Sa kanya naalala na nag-quit na si Kang Sobong at umalis. Mamaya kapag nagjo-jogging siya nakita niya si Kang Sobong doon. Pagkatapos saan man pumunta si Robot Namshin sinimulan niyang makita si Kang Sobong kahit saan. Sa sandaling iyon tinitingnan niya ang isang locket na mayroon siya na pag-aari ni Kang Sobong at labis siyang namiss. Sa kabilang banda hinahanap ni Kang Sobong ang kanyang locket sa kanyang bag. Isang flashback ang ipinakita kung saan sinabi ni Kang Sobong kay Mr. Jin aalis ako sa trabahong ito dahil pinaghihinalaan ako ni Sojon. Pinipigilan siya ni Mr. Jin ngunit hindi siya nakinig at sinabing aalis na ako sa trabahong ito. Dito ay na-reveal na si Kang Sobong ay nagkaroon ng damdamin para kay Robot Namshin kaya naman gusto nitong dumistansya sa kanya.
Nang maglaon nakilala ni Robot Namshin ang kanyang ina si Ora at tinanong niya ito umalis na ba si Kang Sobong sa kanyang trabaho at umalis. Sumagot si Robot Namshin oo umalis na siya. Sabi ni Ora buti wala na siya. Dahil sa kanya naging iba ang ugali mo. Sinabi rin niya sa kanya kalimutan mo siya. Nang marinig ito nalungkot si Robot Namshin. Samantala sinabi sa kanya ng kaibigan ni Kang Sobong ang kasal ni Nayina at Namshin ay magaganap sa susunod na linggo. Nang maglaon nakaupo sina Robot Namshin at Yina na nagpapanggap na perpektong mag-asawa. Sa sandaling iyon ang ilang mga lalaki ay lumapit at humingi kay Robot Namshin ng numero ni Kang Sobong at pinag-uusapan siya. Nang marinig ito nagalit si Robot Namshin at nagsimulang makipag-away sa kanila. Sa sandaling iyon dumating si Mr. Jin at dinala si Robot Namshin sa labas. Nang nasa labas na sila sinabi ni Robot Namshin kay Mr. Jin may problema sa aking programa dahil dito nakikita ko si Kang Sobong sa lahat ng dako. Nang marinig ito nagulat si Mr. Jin. Nakilala ni Mr. Jin si Ora at sinabi sa kanya ang lahat. Nagpasya silang dalawa na makipagkita kay Kang Sobong kinabukasan at ibalik siya. Sa susunod na eksena nakilala ni Ora si Kang Sobong at hiniling na bumalik siya. Sagot ni Kang Sobong gusto mo lang ang tunay na Namshin at handang isakripisyo si Robot Namshin para sa kanya. Kaya lang hindi na ako babalik. Samantala isang lalaki ang nakitang sumusunod sa kanila. Ipinaalam ng lalaking iyon kay Sojon kagabi nagkita sina Ora at Kang Sobong. Sabi ni Sojon ibig sabihin may itinatago sa amin si Kang Sobong. Sa susunod na eksena magkakasama ang lahat at dumating si Kang Sobong. Nang makita si Kang Sobong naging napakasaya ni Robot Namshin. Sinasama niya ito sa pagbibisikleta. Sabay silang nagbibisikleta at saka si Robot Namshin ay nagdadala ng juice para kay Kang Sobong. Sa huli sinabi sa kanya ni Kang Sobong kalimutan mo ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Ngayon sundin mo na lang ang sinasabi ni Mr. Jin at Ora. Nang marinig ito nalungkot si Robot Namshin at umalis. Pinagmamasdan siya ni Kang Sobong habang papalayo siya. Isang flashback ang ipinakita kung saan noong gabi sinabi ni Ora kay Kang Sobong gusto kong bumalik ang dati kong robot na si Namshin ang taong walang nararamdaman para sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit ginawa ni Kang Sobong ang lahat. Naaalala ito ni Kang Sobong at nalungkot siya. Dumating ang araw na dapat na magaganap ang kasal ni Nayina at Namshin. Busy ang lahat sa paghahanda sa kasal. Samantala si Ora habang nakikipag-usap kay Sojon ay nagsabi kung gagawin mo ang anumang bagay sa aking anak tandaan mo ito. May gagawin ako sa anak mo na hindi mo maisip. At that time wala akong pakialam na asawa siya ng anak ko. Nang marinig ito tumawa si Sojon at sinabing ibig sabihin magiging napakasama mong biyenan. Sa kabilang banda si Robot Namshin ay nakabihis at nakasakay sa bisikleta. Ang kanyang relo ay na-upgrade din sa mga bagong function ni Ora. Pagkatapos ay isang lalaki na sumusunod sa utos ni Sojon ay nagsama kay Ora. Samantala nahack ng assistant ni Sojon ang telepono ni Ora at nagpadala ng mensahe kay Kang Sobong may file sa opisina. Itago ito sa ibang lugar. Nang makita ni Kang Sobong ang mensahe natarante siya at nagmamadaling pumunta sa opisina. Doon nakilala siya ng parehong lalaki at sinabing ginawa namin ang lahat ng ito upang bitag ka. Sinubukan ng lalaki na ilayo si Kang Sobong. Maya-maya lang dumating si Robot Namshin. Sinubukan ng lalaki na magdulot ng aksidente sa kanya ngunit inihinto ni Robot Namshin ang kanyang sasakyan at iniligtas si Kang Sobong. Nakatakas ang lalaki gamit ang kamera ng kotse na naitala ang lahat ng ginawa ni Robot Namshin doon. Ang lalaki habang nakasakay sa taxi ay tinawag ang katulong at sinabing si Namshin ay hindi tao. Hindi lang siya pwedeng maging tao. Sinabi rin niya sa katulong may camera ako na may recording. Hinabol siya ni Robot Namshin. Naaksidente ang lalaki at namatay on the spot. Kinuha ni Robot Namshin ang camera mula sa kanya. Samantala kapag si Robot Namshin ay hindi nagpakita sa kasal ang lahat ay nag-aalala. Humingi ng paumanhin si Lolo sa lahat at pinaalis sila. Nang maglaon ibinaba ni Robot Namshin si Kang Sobong sa ospital at umuwi. Nagalit si Ora sa kanya at sinabing hindi ka na tulad ng dati. Sagot ni Robot Namshin sa nanay niya robot ako pero anak mo pa rin ako diba? Saka bakit hindi mo ako tinuring na anak mo? Itinuturing mo lang na anak mo ang tunay na Namshin. Pagkatapos ay ibinunyag ni Robot Namshin ang buong katotohanan sa kanya na iniwang tulala si Ora habang si Mr. Jin ay napakasaya.
Sa kabilang banda ipinaalam sa kanya ng katulong ni Sojon na bago mamatay sinabi ng lalaki ang Namshin na ito ay hindi maaaring maging tao. Idinagdag din ng katulong ang camera na may recording ng lahat ay kay Namshin. I think Namshin knows everything including the fact na kami ang naging sanhi ng aksidente niya. Narinig ni Yena ang kanilang usapan. Napagtanto ni Yena na ang kanyang ama ang naging sanhi ng aksidente ni Namshin. Sa susunod na eksena nakilala ni David si Lolo at sinabi pinatay mo ang lalaking iyon. Sumagot si Lolo oo dahil sinusundan niya si Robot Namshin at naging banta sa kanya. Dito ipinahayag na alam ni Lolo ang lahat tungkol kay Robot Namshin at pinondohan si Ora para likhain siya ngunit hindi ito alam ni Ora. Sa susunod na eksena dumating si Robot Namshin upang makilala si Kang Subong. Sinabi sa kanya ni Kang Subong mula ngayon sundin ang mga tagubilin ni Jin at Ora. Pagkatapos ay hiniling niya kay Robot Namshin na umalis. Umalis si Robot Namshin. Sabi ni Kang Sobong umalis ng napakabilis. Hindi bababa sa maaari mong pinatay ang ilaw. Sa sandaling iyon bumalik si Robot Namshin pinatay ang ilaw at muling umalis. Sa gabi habang sinusubukang matulog ni Kang Sobong nakakaramdam siya ng takot na maalala ang lalaking nagtangkang saktan siya. Sa sandaling iyon bumalik si Robot Namshin at sinubukan siyang aliwin para makatulog siya. Maya-maya nakaramdam ng gutom si Kang Sobong kaya dinala siya ni Robot Namshin para kumain. Ang dalawa ay masaya na magkasama at nag-e-enjoy sa isa't isa sa huli ay naging magkaibigan. Nagpapasalamat si Robot Namshin kay Kang Sobong sa pagiging kaibigan niya at sinabing ikaw ang una kong kaibigan. Pagkatapos ay nakilala ni Robot Namshin ang kanyang ina si Ora at sinabing mula ngayon kaibigan ko na si Kang Sobong ngunit napakahalaga mo rin sa akin. Simula ngayon gagawin ko na ang gusto kong gawin at paprotektahan ko rin si Namshin. Nagalit si Ora nang marinig ito. Nang maglaon nakatanggap si Robot Namshin ng tawag mula kay Sojon na humiling sa kanya na magkita. Sinalubong siya ni Robot Namshin. Nang magkita sila inalok siya ni Sojon ng inumin ngunit tumanggi si Robot Namshin. Sinabi ni Robot Namshin kay Sojon mula ngayon kung sasaktan mo ang sino mang kakilala ko hindi ito magwawakas para sa iyo. Pagkasabi nito ay umalis na siya. Pagkatapos ay binisita ni Robot Namshin si Kang Sobong sa ospital at dinalhan siya ng isang maliit na robot bilang regalo. Pagkaalis ni Robot Namshin dumating sa ospital ang kaibigang reporter ni Kang Sobong dala ang kanyang mga gamit. Sa kanila nakahanap siya ng pendrive na naglalaman ng mga recording ni Robot Namshin. Kinuha ng kaibigan ni Kang Sobong ang pendrive at umalis. Sa susunod na eksena nakaupo si Robot Namshin sa isang lugar nang lumapit sa kanya si Mr. Jin at sinabing nagsisimula ka ng magmukhang tao. Mula ngayon gawin mo ang gusto mong gawin. Maaaring magalit si Ora ngunit maaari kang gumawa ng iyong sariling mga desisyon. Nang maglaon pumunta si Robot Namshin upang makipagkita kay Lolo. Sabi ni Lolo mula ngayon maaari kang gumawa ng iyong sariling mga desisyon. Nang marinig ito dinala ni Robot Namshin si Kang Sobong kay Lolo at sinabing mula ngayon gagawa ako ng sarili kong mga desisyon at si Kang Sobong ang aking personal na bodyguard. Sang-ayon dito si Lolo. Pagkatapos umalis si Robot Namshin kasama si Kang Sobong. Habang papaalis sila lumapit si Ora mula sa harapan. Huminto si Robot Namshin at ngumiti sa kanya ngunit hindi siya pinansin ni Ora at lumayo. Nag-aalala ito kay Kang Sobong na nagdahilan sa banyo at sinundan si Ora. Doon sinabi ni Kang Sobong kay Ora tinatawag kang nanay ni Robot Namshin. Kumilos bilang isa at alisin ang switch na iyon. Hindi mo maaaring patayin ang iyong anak. Nang marinig ito nabalisa si Ora. Sa susunod na eksena binisita ni Mr. Jin ang real Namshin at tuwang-tuwa siya nang makitang gumagalaw ang kanyang daliri. Agad niyang tinawagan si Ora at sinabi sa kanya ang lahat. Nang maglaon nagtipon silang lahat upang talakayin ang sitwasyon at inihayag ni Ora na laman ni Kang Sobong ang tungkol sa paglipat. Sumagot si David mabuti iyan. Ngayon ay dapat din nating sabihin kay Robot Namshin ang tungkol dito. Ngunit hindi sumasang-ayon si Ora na nagsasabing hindi namin magagawa iyon. Kapag nalaman ito ni Robot Namshin pipigilan niya tayo sa pag-activate nito. At kapag nagkamalay si Real Namshin maaaring manatili siya sa Robot Namshin na maaaring mapanganib para sa Real Namshin. Si David ay nagalit ng husto at nagsabi ikaw ay mali. Hindi ka nagkakaintindihan kay Robot Namshin. Sa kabilang banda galit na galit si Yina sa kanyang ama. Sabi niya mali ang ginawa mo kay Namshin. Ikaw ang naging sanhi ng kanyang aksidente.
Nang marinig ito naghinala si Sojon sa kanya at naisip niya alam ba niya ang lahat tungkol kay Namshin. Nang maglaon nakilala ni Yina si Real Namshin at hawak ang kanyang kamay nagsimulang umiyak ng husto. Sabi niya maari mo kaming parusahan kahit anong gusto mo. Maliman ang ginawa ni Papa. Samantala ang kaibigan ni Kang Sobong isang reporter ay nagsasabi sa kanya alam ko ang lahat. Si Namshin ay isang robot. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Kapag tumingin si Kang Sobong sa kanya idinagdag ng kaibigan trust me hindi ko ito ibubunyag kahit kanino. Pagkatapos ay sinimulan ni Kang Sobong na purihin si Robot Namshin na ikinagulat ng kanyang kaibigan. Sabi ng kaibigan na baliw ka na. In love ka ba kay Namshin? Sa susunod na eksena nakilala ni na Robot Namshin at Kang Sobong si Ora. Sa pagkakataong ito napakabait na kinausap ni Ora si Robot Namshin at sinabing mula ngayon magagawa mo na ang anumang gusto mo. Sinabi rin niya malapit nang gumaling ang Real Namshin. Pagkatapos ay lumabas si Robot Namshin at ibinahagi ang lahat kay Kang Sobong. Sa sumunod na eksena tinawagan ni David si Lolo at ipinaalam sa kanya malapit nang gumaling ang Real Namshin. Sumagot si Lolo sige ngunit siguraduhing hindi pinindot ni Ora ang switch na iyon. Ayokong masira ang lahat ng taon ng pagsusumikap namin sa Robot Namshin sa isang sandali. Nang maglaon nakilala ni Robot Namshin si Kang Sobong at sinabing pakiramdam ko kapag nagkamalay si Real Namshin magiging inutil ako kina Ora at Mr. Jin. Sumagot si Kang Sobong hindi iyon mangyayari. Palagi kang magiging mahalaga sa akin. Pagkatapos ay niyakap niya si Robot Namshin at nagsimulang umiyak. Pagkatapos nang wala si Ora sa lab sinubukan ni David na tanggalin ang switch ngunit nalaman niyang wala ito doon. Samantala pinuntahan ni Kang Sobong si Ora at sinabing wasakin ang switch na ito ngunit tumanggi si Ora na gawin iyon. Ikinagagalit nito si Kang Sobong at pinagalitan siya nito. Sa susunod na eksena nakilala ni Kang Sobong si Robot Namshin at sinabing kung gusto mong manatili sa akin iwanan mo ang lahat ng ito at sumama ka sa akin. Tinanong siya ni Robot Namshin bakit mo ito sinasabi sa akin. Sagot ni Kang Sobong dahil gusto kita. Kaya sumama ka sa akin. Nandoon din sina Ora at Mr. Jin at pinapanood sila. Pagkatapos ay hinawakan ni Kang Sobong ang kamay ni Robot Namshin at sinimulang ilayo siya. Sa sandaling iyon dumating si Sojon at sinabing alam kong hindi ka tao ngunit isang robot. Nilikha ka ng iyong ina. Wala kang dugo o puso. Nang marinig ito binitawan ni Robot Namshin ang kamay ni Kang Sobong na nagpaparamdam sa kanya ng kakaiba. Pagkatapos ay binasag niya ang isang basong nakalatag sa malapit na naging sanhi ng pagdugo ng kanyang kamay. Gulat na gulat ang lahat nang makita ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kang Sobong gusto mo ako ngunit sino ka? Pagkatapos ay ipinahayag na hindi ito si Robot Namshin ngunit si Real Namshin na nagkamalay. Pagkatapos nito makikita sa isang flashback na mas maagang nagising si Real Namshin at lahat ito ay bahagi ng plano ni Yina at Real Namshin. Maya-maya habang papaalis si Real Namshin bigla siyang bumagsak at nawalan ng malay. Samantala tinawagan ni Kang Sobong si Robot Namshin at hiniling na makipagkita sa kanya. Nakilala ni Kang si Robot Namshin niyakap niya ito at sinabing huwag mo akong iwan. Napakahalaga mo sa akin. Sa ibang lugar lumalala muli ang kalusugan ni Real Namshin. Galit na pinagalitan ni Ora si Yina at sinabing bakit hindi mo sinabi sa amin ang lahat ng ito kanina. Tingnan mo lumala na naman ang kalagayan ni Real Namshin. Sa kabilang banda si Robot Namshin ay nagtanong kay Kang Sobong tungkol sa Real Namshin siya ba ay katulad ko. Sumagot si Kang Sobong hindi siya katulad mo. Ibang-iba siya sayo. Nang maglaon nakilala ni Kang Sobong si Robot Namshin at sinabing mula ngayon tretuhin mo ako bilang isang kasintahan dahil gusto kita. Sabi ni Robot Namshin pero robot lang ako. Dito sumagot si Kang Sobong oo robot ka hindi tao pero mas gusto kita kaysa tao. Pagkatapos ay hiniling niya kay Robot Namshin na hawakan ang kanyang kamay at sinabing hawakan ang aking kamay at tingnan mo. Hindi ako nagsisinungaling. Hinawakan ni Robot Namshin ang kanyang kamay at napagtanto na si Kang Sobong ay nagsasabi ng totoo. Pagkatapos ay niyakap siya nito. Sa sandaling iyon dumating si David at dinala si Kang Sobong sa labas upang makipag-usap. Sa labas sinabi ni David kay Kang Sobong Ora ay hindi mag-activate ng switch ngayon dahil hindi pa stable ang kondisyon ni Real Namshin. Pagkatapos ay nagpa siya sina David at Kang Sobong na dapat nilang sirain ang switch sa anumang halaga. Samantala nagkamalay si Real Namshin.
Masayang-masaya si Ora na makita siya ngunit sa sandaling sinubukan niyang hawakan ang kanyang anak inilayo ni Real Namshin ang kanyang mukha. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang ina itinuturing mo bang anak mo si Robot Namshin? Sagot ni Ora nilikha ko siya sa iyong alaala. Sabi ni Real Namshin 20 years kitang hinintay at pinalitan mo ako ng Robot Namshin. Paano mo ito magagawa? Pagkatapos ay sinabihan niya ang kanyang ina na umalis. Si Ora ay nakaupo sa kanyang silid iniisip ang tungkol kay Namshin at Robot Namshin. Mamaya kinuha ni Kang Sobong ang lahat ng relo ni Robot Namshin at pumunta kay Ora. Ibinigay niya sa kanya ang mga relo at hinihingi sa kanya ang switch. Noong una ay tumanggi si Ora ngunit sabi ni Kang Sobong nangako ako kay Robot Namshin na lagi ko siyang makakasama. Kung sisirain mo siya mamamatay din ako. Nang marinig ito labis na nabigla si Ora at napakadamdamin. Pagkatapos ay dinala niya ang switch at iniabot ito kay Kang Sobong na nagsasabing alagaan si Robot Namshin mula ngayon. Sa susunod na eksena pinuntahan ni Robot Namshin si Real Namshin. Unang sinabi ni Namshin halika at pagkatapos ay pinapagawa siya ng iba't ibang gawain. Sa kalaunan ipinakita ni Robot Namshin kay Real Namshin ang ilang lumang video niya at ng kanyang ina. Pagkatapos panoorin ang mga video sinabi ni Namshin ay of ito ikaw dahil pakiramdam niya ay mas gusto ng kanyang ina si Robot Namshin kaysa sa kanya. Nang maglaon dinala ni Kang Sobong si Robot Namshin sa kanyang bahay. Pagdating sa bahay galit na galit ang ama ni Kang Sobong sa kanilang dalawa. Narinig ng kaibigan ni Kang Sobong na nagmamasid kay Robot Namshin na sinabi niya maaari mo akong tingnan hanggat gusto mo dahil alam kong alam mo na ako ay isang robot. Pagkatapos ay sinimulang suriin ng kaibigan ni Kang Sobong si Robot Namshin. Sa sandaling iyon pumasok ang ama ni Kang Sobong at sinigawan silang dalawa. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Pinagalitan niya ang kaibigan ni Kang Sobong na sinasabi ano ang ginagawa mo sa kasintahan ng iyong kaibigan. Pinaalis ng kaibigan ni Kang Sobong si Robot Namshin at sinubukang ipaliwanag sa ama ni Kang Sobong na si Namshin ay isang robot ngunit sabi ng kanyang ama wala akong kailangang marinig. Sa sumunod na eksena nagpanggap si Robot Namshin na natutulog sa sahig sa bahay ni Kang Sobong. Nang makita ng ama ni Kang Sobong si Robot Namshin na natutulog sa lupa sinabi niya tingnan mo mahal ng batang ito ang aking anak kaya natutulog siya sa sahig para sa kanya. Pagkatapos ay tinakpan niya ng kumot si Robot Namshin. Kinaumagahan napakaraming ingay sa bahay ni Kang Sobong na gumising kay Kang Sobong at sa kanyang kaibigan. Kapag pumunta sila upang suriin nakita nila na si Robot Namshin ay hindi nagigising at iniisip ng lahat na siya ay namatay. Sinusubukan ng ama ni Kang Sobong na gisingin siya. Lumapit si Kang Sobong kay Robot Namshin at napansin niyang nawawala ang kanyang relo. Nagtatanong siya nasaan ang kanyang relo. Sumagot ang kanyang ama masama ang kalagayan ng iyong kasintahan at nag-aalala ka sa kanyang relo. Sa sandaling iyon pumasok ang kaibigan ni Kang Sobong dala ang relo. Sinabihan ni Kang Sobong ang dalawang lalaki na umalis sa silid. Sa sandaling umalis sila ibinalik ni Kang Sobong ang relo kay Robot Namshin at muling nag-activate siya. Nang bumangon si Robot Namshin nang hina ang ama ni Kang Sobong nang makita ito. Nang magkamalay siya galit na galit sa kanya ang ama ni Kang Sobong at pinagalitan siya. Sa susunod na eksena ang ama ni Kang Sobong ay labis na nagalit kay Kang Sobong at Robot Namshin. Sabi niya kay Kang Sobong how can you love a robot? Pagkatapos ay sinabihan niya si Robot Namshin na umalis sa kanyang bahay. Pinigilan siya ni Kang Sobong na nagsasabing hindi mo siya maitapon sa labas ng bahay. Ito ay humantong sa isang pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Sa sandaling iyon dumating si David at sinabing ang robot na ito na si Namshin ay aking anak. Nagsimula ito ng mas malaking pagtatalo sa pagitan ng ama ni Kang Sobong at David. Nang maglaon sinubukan ng kaibigan ni Kang Sobong na magkasundo ang dalawa sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila sa isang restaurant. Gayunpaman kahit doon nagtatalo sila at nagsimulang purihin ang kani-kanilang mga anak. Samantala tinawagan ni Real Namshin si Sojon para makipagkita sa kanya. Pagdating ni Sojon sabi ni Namshin alam ko na ang tungkol sa tatay ko kaya naman ikaw ang naging dahilan ng aksidente ko. Galit na tumugon si Sojon ano ang sinasabi mo? Pagbabante ni Real Namshin kay Yena. Sabi ni Sojon wala kang anumang patunay. Yung babaeng iniwan na ako sa tingin mo ba maaapektuhan ako ng mga pananakot niya? Tapos sabi niya napalitan ka na ng robot. Ngayon sa opisina at kahit saan pa lahat ay napakasaya kay Robot Namshin at walang nagmamalasakit sa iyo. Mas gusto siya ni Lolo.
Nang marinig ito labis na nagalit si Real Namshin. Pagkatapos ay lumabas si Sojon at sinabi kay Yeno, mula ngayon kakalimutan ko na ikaw ay aking anak. At dapat kalimutan mo na ako ang tatay mo. Pumasok si Yena sa loob at malungkot na sinabi kay Real Namshin, hindi ko alam ang gagawin ko. Niyakap siya ni Real Namshin at sinabing wala akong iba maliban sa iyo. Sa kabilang banda sabi ni Sojon kay Lolo, sa tingin ko ay nalaman na ni Real Namshin ang tungkol sa kanyang ama. At hindi ko na kailangang mag-alala dahil alam ng lahat na nagtatrabaho ako sa iyo. Sa kabilang banda tinanong ni Lolo si Ji. Jin, ano sa palagay mo? Dapat ko bang ibigay ang kumpanya ko kay Namshin? Noong una walang sinasabi si Mr. Jin. Ngunit kapag dumating si Robot Namshin doon, sinabi ni Mr. Jin kay Lolo, sa tingin ko dapat mong ibigay ang kumpanya kay Namshin. Tapos umalis na si Lolo. Pagkaalis niya umiinom ng alak si Real Namshin at sinabi kay Mr. Jin, akala ko makikilala mo ako pero hindi mo pala. Pagkatapos ay bumalik si Lolo at tinanong si Real Namshin, ano ang gusto mo? Sagot ni Real Namshin, I want your company. Dito sinabi ni Ji. Jin, paano mo makakausap si Lolo ng ganito? Pagkatapos ang Real Namshin ay kumilos ng napakasungit kay Mr. Jin at sinabing, I think gusto mong kunin ang posisyon ko. Kaya mo ginagawa ang lahat ng ito. Nang marinig ito nagalit si Mr. Jin dahil ginagawa niya ang lahat para sa kanya. Pagkatapos ay isang away ang sumiklab sa pagitan ng dalawa. At umalis na si Real Namshin. Paglabas ni Real Namshin nakita niya si Kang Sobong at sinundan niya ito. Kasabay nito dumating din doon si Robot Namshin at sinabi kay Real Namshin, akin si Kang Sobong kaya itigil mo na siya. Nang makita ang lahat ng ito, galit na galit din si Yina kay Real Namshin. Sa kabilang banda sinabi ng tatay ni Kang Sobong sa kanya, break up with Robot Namshin. Ngunit tumanggi si Kang Sobong at nagsimulang umiyak. Dahil dito sinusubukan ng kanyang ama na pakalmayan siya at isang emosyonal na sandali ang naganap sa pagitan nila. Pagkatapos ay pinuntahan ni Robot Namshin si Real Namshin at sinabi sa kanya, kung ang alinman sa iyong mga aksyon ay magdulot ng kaguluhan para kay Kang Sobong, tatayo ako laban sa iyo. Sinabi rin ni Robot Namshin, maaari kitang tulungan ngunit huwag na huwag mo akong subukang utusan dahil hindi ko susundin ang alinman sa iyong mga utos. At huwag mo akong takutin dahil hindi ako natatakot sa iyo. Bilang tugon sabi ni Real Namshin, natutuwa akong takutin ang mga tao. At kung kinakailangan magagamit ko si Kang Sobong para takutin ka. Nang marinig ito galit na galit si Robot Namshin at sinabing huwag kailanman gamitin si Kang Sobong para sa iyong mga layunin. Dahil dito nagalit din si Real Namshin at nagsimula ang isang matinding away sa pagitan nila. Kaya lang dumating doon si Kang Sobong. Pagkatapos ay ipinakita sa amin ang isang flashback kung saan sinubukan ni Real Namshin na tumakas ng ilang beses. Ngunit sinabi sa kanya ni Lolo, kung tumakas ka rito hindi ito makakabuti sa iyong ina. Hanggat manatili ka rito ligtas ang iyong ina. Pagkatapos nito narinig ni Real Namshin na nag-uusap sina Lolo at Sojon kung saan nalaman na alam ng isang nurse ang tungkol sa kanyang ama. Nang marinig ito hinanap ni Real Namshin ang kanyang ama at ina at doon nangyari ang kanyang aksidente. Sa pag-iisip tungkol sa lahat ng ito, inilabas ni Real Namshin ang kanyang galit kay Robot Namshin at sinaktan siya ng malakas na nagdulot ng pinsala sa mukha ni Robot Namshin. Sa sandaling iyon dumating doon si Ora. Sa kabilang banda sinabi ni Lolo kay Mr. Jin, alam ko ang lahat tungkol kay Robot Namshin at ako ang nagpopondo sa kanyang paglikha. Nang marinig ito nagulat si Mr. Jin. Pagkatapos ay sinabi ni Lolo, ngayon ay ibibigay ko ang kumpanya hindi sa Real Namshin ngunit kay Robot Namshin. Sinabi ni Ji. Jin, paano mo ito magagawa? Si Namshin ay apo mo. Sumagot si Lolo, ngunit ang mga robot ay mas mahusay kaysa sa mga tao. Samantala inaayos ni Ora si Robot Namshin at pagkatapos ay umalis sina Kang Sobong at Robot Namshin. Nang maglaon nakilala ni Ora si Real Namshin at sinabi sa kanya, ano ang kakailanganin para bumalik ako sa iyo? Sagot ni Real Namshin, katulad ng paghihintay ko sa iyo ng 20 taon at tinanggap mo ang robot na iyon bilang anak mo, ngayon ay kailangan mo akong hintayin ng 20 taon. Nang marinig ito nalungkot si Ora at nagsimulang umiyak. Pagkatapos ay nakilala ni Mr. Jin si Kang Sobong at sinabi sa kanya ang lahat. Sabi niya alam na ni Lolo ang tungkol kay Robot Namshin kaya ngayon kailangan nating ibalik sa trabaho si Real Namshin. Pagkatapos nito pumunta si Mr. Jin kay Robot Namshin at sinabi ngayon ay hindi ikaw kundi si Real Namshin ang pupunta sa opisina.
Sa kabilang banda nakikita natin si Lolo na talagang nagkakaroon ng pagkawala ng memorya. Nalaman ito ni Robot Namshin at sinabi sa kanya ni Lolo huwag mong sabihin ito sa sinuman. Sa susunod na eksena pumunta si Real Namshin sa opisina at medyo kakaiba ang kinikilos kasama si Kang Subong. Nagsisimula siyang maghanap ng kung ano sa mga libro sa opisina. Samantala sinabi ng tatay ni Kang Subong kay Robot Namshin linisin ang buong gym. Tapos siya na mismo ang pumasok sa loob at umupo. Maya-maya dumating si Robot Namshin at sinabing nilinis ko na ang buong gym. Laking gulat ng lahat nang makita ito dahil kumikinang na malinis ang gym. Samantala nakahanap si Real Namshin ng isang papel sa loob ng mga aklat na may nakasulat na numero ng telepono. Sa sandaling sinubukan niyang tawagan ang numero bigla siyang nakaramdam ng sakit sa kanyang ulo dahilan para mahulog ang papel sa sahig. Sa sandaling iyon dumating si Kang Sobong at sinabing maaari ba kitang tulungan. Pero sagot ni Real Namshin hindi ko kailangan ng tulong mo. Pagkatapos nito nahulog ang papel sa mga kamay ni Mr. Jin. Maya-maya pagdating ni Namshin sa bahay nandoon din si Robot Namshin. Nagsimulang mag-usap sina Namshin at Robot Namshin. Sa kalagitnaan ng pag-uusap sinabi ni Namshin kay Robot Namshin ano kaya ang pakiramdam kung magpanggap akong ikaw at hinalikan si Kang Subong. Nang marinig ito nagalit si Robot Namshin. Habang patungo siya sa Real Namshin sa sandaling iyon dumating doon si Kang Subong. Tapos sabi ni Kang Subong kay Robot Namshin makikipag-date ka ba sa akin? Sumasang-ayon si Robot Namshin. Samantala sinisiyasat ni Mr. Jin ang numero. Nalaman niyang nakarating din doon si Real Namshin kanina at nakuha ang numerong ito. Pagkatapos nito nilapitan ni Real Namshin si Kang Sobong at sinabing bakit hindi ka nalilito sa ating dalawa. Ang iba ay nalilito kapag nakita nila kami ngunit hindi mo nagagawa. Mahal na mahal mo ba siya para lagi mo siyang kinikilala? Sagot ni Kang Sobong makikilala ko siya kahit anong mangyari. Kinabukasan hinihintay ni Kang Sobong si Robot Namshin sa isang lugar. Pagkatapos ay dumating si Robot Namshin at pareho silang nag-enjoy ng husto. Nanunood sila ng isang pelikula na medyo emosyonal. Habang nanonood si Kang Sobong ay nagsimulang umiyak at si Robot Namshin ay nagsimula ring umiyak. Sa sandaling iyon napagtanto ni Kang Sobong na hindi ito Robot Namshin ngunit Real Namshin. Tapos sabi ni Real Namshin natarante ka. Sa kabilang banda nakita namin na si Robot Namshin ay nasa isang kotse at walang relo sa kanyang palso. Pagkatapos ay lumabas si Kang Sobong at galit na galit kay Real Namshin bago umalis. Nang maglaon sinubukan niyang tawagan si Robot Namshin ngunit kinuha ni Real Namshin ang telepono ni Robot Namshin at kinausap siya na nagpapanggap na si Robot Namshin. Nandoon din si Mr. Jin at kinuha ang tawag sa kanya. Pagkatapos ay pinuntahan ni Real Namshin si Ora at sinabi sa kanya hindi ba pwedeng alisin na lang natin ang robot na ito. Sagot niya wala ako sa mood magbiro ngayon. Sinabi ni Real Namshin pagkatapos ay ilagay si Robot Namshin sa manual mode para magamit ko siya ayon sa gusto ko. Kaya lang dumating si Mr. Jin at sinabi sa kanya kung gusto mo ito sige. Pero pagkatapos nito wala kang sasaktan na tao. Sa susunod na eksena nakilala ni Robot Namshin si Kang Sobong at tuwang-tuwa siyang makita siya. Pagkatapos pumunta silang dalawa sa bahay ni Kang Sobong. Doon tumanggi si Robot Namshin na kilalanin ang sinuman. Pagkatapos ay ipinakita ang isang flashback na nagpapakita na hiniling sa kanya ni Real Namshin na gawin ito. Nang maglaon pumunta si Robot Namshin kay Mr. Jin at sinabing ang aking katawan ay hindi gumagana ayon sa nararapat. Hindi ko alam kung bakit ginagawa sa akin ito ni Real Namshin. Sinasabi rin niya sa kanya sana hindi ako makasakit ng kahit sino. Sinabi sa kanya ni Mr. Jin hindi niya gagawin iyon. May tiwala ako sa kanya at kung mangyari iyon babawiin namin ang iyong manual mode sa kanya. Pinapanood din ni Real Namshin ang lahat ng ito sa kanyang tablet. Nakikita ang lahat ng ito sinubukan ni Yena na magpaliwanag sa kanya ngunit hindi siya pinakinggan ni Real Namshin. Sa susunod na eksena magkasama sina Kang Sobong at Robot Namshin. Sinimulan ni Kang Sobong ang pag-badmouth kay Real Namshin at pinapanood ni Real Namshin ang lahat ng ito sa kanyang tablet. Pagkatapos ay inactivate niya ang manual mode ni Robot Namshin at sinimulang salakayin ni Robot Namshin si Kang Sobong. Kapag na-off ang kanyang manual mode napagtanto niya kung ano ang ginawa niya at pagkatapos ay nagsimula siyang tumakas. Sinusundan din siya ni Kang Sobong at tumitingin sa kanyang relo. Pagkatapos ay sinabi ni Robot Namshin sa kanya lumayo ka sa akin.
Hindi ko alam kung kailan kita masasaktan. Matapos marinig ang lahat ng ito napagtanto ni Kang Sobong na ang lahat ng ito ay gawa ng real Namshin. Pagkatapos ay nakilala niya si Mr. Jin, sinabi sa kanya ang lahat at sinabing kung sinusuportahan mo siya gumagawa ka ng isang bagay na napakamali dahil ang pagsuporta sa isang kriminal ay isang krimen din. Pagkaalis niya tinawagan ni Mr. Jin ang real Namshin at tinanong siya tungkol dito. Sinabi ng real Namshin paumanhin at idinagdag ito ay isang maliit na pagkakamali lamang. Pagkatapos nakilala ni Robot Namshin ang tunay na Namshin at tinanong siya bakit mo ginagawa ang lahat ng ito at ano ang gusto mo sa akin. Sagot ng real Namshin, gusto kong kunin mo ang mukha ko at mawala ng tuluyan. Sa madaling salita, gusto kitang sirain. Nang marinig ito kumilos si Robot Namshin para tumalon sa gusali. Ang real Namshin ay tumatawag sa kanya pabalik. Sinabi ni Robot Namshin, ito ang gusto mo para mawala ako. Bago mo ako sirain, sisirain ko ang aking sarili. Sa sandaling iyon ina-activate ng real Namshin ang kanyang manual mode at ibinabalik siya na nagsasabing tingnan mo, isa ka lang makina, walang iba kundi isang makina. Sa sandaling lumabas ang real Namshin, nakasalubong niya si Kang Sobong. Nang makita siya nagsimula siyang tumawa. Nilapitan siya ni Kang Sobong, sinampal siya ng malakas at sinabing i-off ang manual mode ng robot o hindi ito makakabuti para sa iyo. Samantala nakilala ni Mr. Jin ang real Namshin at sinabi sa kanya i-off ang manual mode ni Robot Namshin. Tumanggi si Namshin. Dito inabot sa kanya ni Mr. Jin ang parehong papel na may nakasulat na numero at sinabing alam kong gusto mong malaman ang tungkol sa iyong ama. Pagkatapos mariin niyang sinabi sa kanya i-off ang manual mode ni Robot Namshin. Pagkasabi nito ay umalis na siya. Sa sandaling iyon ang real Namshin ay nakatanggap ng tawag mula kay Sojon na humiling na makipagkita sa kanya at nagsabing masasabi ko sa iyo ang tungkol sa iyong ama. Ang tunay na Namshin ay nakipagkita kay Sojon. Sabi ni Sojon, kinulong namin ang tatay mo sa isang nursing home. Ngunit nang tumakas siya sa bintana upang salubungin ang iyong ina at ikaw, nahulog siya at namatay. At lahat ng ito ay nangyari dahil sa iyong lolo. Dagdag pa niya, sa araw na maramdaman ng iyong lolo na si Robot Namshin ay mas mabuti para sa kanyang kumpanya, papatayin ka rin niya. Nang marinig ang lahat ng ito ang real Namshin ay labis na nagalit. Lumabas si Sojon at kinausap ang kanyang sistema na inihayag na bahagi lahat ng kanyang plano na ibaling ang real Namshin laban sa kanyang lolo. Pagkatapos ay pumunta si Namshin sa kanyang lolo at hiningi ang kumpanya mula sa kanya. Ang sabi ng lolo, hindi ko maibibigay sa iyo ang kumpanya, ngunit maaari kong bigyan ka ng isa pang pagkakataon upang patunayan ang iyong sarili. Sa susunod na eksena nakilala ng lolo si Sojon at nagtanong, may sinabi ka ba sa real Namshin tungkol sa kanyang ama? Sagot ni Sojon, wala akong sinabi sa kanya. Babala ng lolo, kung may sasabihin ka sa kanya hindi ito makakabuti sa iyo. Sa sandaling iyon pumasok si Robot Namshin nang naka-activate ang kanyang manual mode. Sinusubukan niyang patayin ang lolo. Sa katotohanan ang real Namshin ang nag-o-orchestra sa lahat ng ito. Si Sojon ay nakatayo sa malapit na pinapanood ang lahat ng nangyayari. Sa kabilang banda pinapanood din ng real Namshin ang lahat sa kanyang tablet at sinabing bilisan mo at patayin mo si lolo. Sa sandaling iyon dumating si Kang Sobong at sinubukang pigilan si Robot Namshin. Pagkatapos ay iniwan ni Robot Namshin si lolo at sinimulang salakayin si Kang Sobong. Sa sandaling iyon isang luha mula kay Kang Sobong ang bumagsak sa kamay ni Robot Namshin na nagpapaalala sa kanya ng kanyang unang panuntunan. Sa tuwing may umiiyak dapat yakapin mo. Pagkatapos ay ibinaba niya si Kang Sobong at naalala ang mga sandaling kasama niya ito. Dahil dito automatikong na-off ang kanyang manual mode. Pagkatapos ay niyakap niya si Kang Sobong. Susunod ipinakita ang isang flashback kung saan ipinakita na noong tumatalon ang tatay ni Namshin mula sa bintana, nahulog siya. Sa sandaling iyon nakita siya ni Sojon at pinatay siya ng sarili niyang mga kamay. Pagkatapos ay bina-blackmail ni Sojon si lolo na nagsasabing kung sasabihin mo ito sa sino man ibubunyag ko ang lahat ng iyong mga lihim. Nang marinig ito idineklara ng lolo ang pagkamatay ng kanyang anak bilang pagpapakamatay. Kasunod nito ipinakita ang parehong eksena kung saan nakahiga sa lupa si lolo at dumating si Mr. Jin at sinubukan siyang tulungan. Sinabi sa kanya ni Kang Sobong ang lahat. Kasabay nito ipinaalam ni Robot Namshin kay Mr. Jin si lolo ngayon ay tunay na nawalan ng memorya. Narinig din ito ni Sojon. Si Mr. Jin ay nag-message kay Namshin na nagsasabing dapat kang magtago ng ilang araw na ngayon.
Nang maglaon nang makita ni Namshin sina Robot Namshin at Kang Sobong na magkasama sa labas, galit na galit siya. Sa susunod na eksena, sinabi ng mga doktor sa totoong Namshin si Lolo ngayon ay tunay na nawalan ng memorya at dapat kang manatili sa kanya. Sa sandaling iyon dumating si Sojon at sinimulang pukawin muli ang tunay na Namshin. Sabi niya hindi sinabi sa iyo ni Lolo ang tungkol sa kanyang sakit, ngunit sinabi niya kay Robot Namshin ang lahat. Sa sumunod na eksena tinawag ni Lolo si Robot Namshin at sinabing halika sa akin at iligtas ako dahil susubukan akong patayin muli ni Namshin. Sa sandaling iyon ang tunay na Namshin ay dumating, kinuha ang kanyang telepono at iniabot sa kanya ang mga papeles ng kumpanya na nagsasabing lagdaan ang mga ito upang ako ang kumuha sa iyong posisyon. Sa sandaling iyon dumating si Mr. Jin at nakita ang lahat. Galit niyang dinala sa labas ang totoong Namshin, sinampal siya ng malakas at sinabing itigil mo na ang lahat ng ito ngayon at humingi ng tawad kay Lolo. Sa susunod na eksena pinapirma ng tunay na Namshin si Lolo sa mga papeles ng kumpanya at ipinadala siya sa isang nursing home. Pagkatapos ay sinabi ni Sojon sa totoong Namshin ngayon ay dapat din nating tanggalin si Mr. Jin. Tinawag ni Yina si Mr. Jin at sinabi sa kanya ang lahat. Pagkatapos ay pumunta si Mr. Jin sa nursing home para makipagkita kay Lolo at ibinalik siya kina Kang Sobong at Robot Namshin. Nang makita si Robot Namshin naging emosyonal si Lolo. Niyakap siya ni Robot Namshin. Pagkatapos ay sinabi ni Mr. Jin kay Robot Namshin ginagamit ni Sojon ang tunay na Namshin para sa kanyang sariling kapakinabangan at ngayon ay kailangan na natin siyang tulungan. Pumayag si Robot Namshin na tulungan siya. Pagkatapos ay pinapirma nila si Lolo sa mga papeles ng stock exchange. Mamaya may kumperensya kung saan ang tunay na Namshin ay gagawing presidente ng kumpanya. Doon sinabi ni Sojon sa lahat ang walang driver na kotse ay ginawa ni Namshin. Ang bawat tao ay nagiging napakasaya nang marinig ito. Saktong dumating si Mr. Jin at Robot Namshin. Sinabi ni Mr. Jin sa lahat ang walang driver na kotse ay nilikha ni Robot Namshin at inilipat sa akin ni Lolo ang mga stock ng kumpanya, kaya ngayon ako ang presidente ng kumpanyang ito. Nang marinig ito ang totoong Namshin ay nahihilo at dinala siya ni Yina sa labas. Sa susunod na eksena binigyan ni Ora ng tiket ang totoong Namshin at sinabing dapat kang sumama sa akin. Ngunit ang tunay na Namshin ay pinupunit ang mga tiket na iyon. Sa kabilang banda inalis ni Mr. Jin si Sojon sa kumpanya. Galit na galit ito kay Sojon. Pagkatapos ay sinabi ni Ora kay Robot Namshin ang tungkol sa kanyang switch. Sinabi ni Robot Namshin hindi mahalaga. Si Namshin ang tunay mong anak. Nang maglaon ibinalik ni David ang switch sa Robot Namshin at sinabing panatilihin itong ligtas ngayon. Sa susunod na eksena tinanong ni David si Mr. Jin bakit mo ginawa ito sa totoong Namshin. Sagot ni Mr. Jin ginawa ko lahat ito para gumaling siya. Sa araw na gumanda siya ibabalik ko sa kanya ang kumpanya. Sa sumunod na eksena ang tunay na Namshin ay nakipagkita sa kanyang lolo. Ngunit dahil sa kanyang karamdaman na pagkamalan siya ni Lolo na si Robot Namshin at sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa switch. Nang marinig ito naalala ng tunay na Namshin na may kinuha si David sa opisina noong araw na iyon. Sa susunod na eksena pumunta ang totoong Namshin at Yina sa bahay ni Kang Sobong. Naghihintay si Yina sa labas pero dinukot siya ng katulong ng papa niya. Sa loob nahanap ng totoong Namshin ang switch at sinabing sa wakas nahanap ko na. Habang papaalis siya nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ina na humihiling sa kanya na makipagkita sa kanya. Ngunit nang makita ang kanyang mensahe sinabi ng tunay na Namshin hindi ako interesado sa anumang sasabihin mo. Nang maglaon tinawagan ni Yina si Ora at ipinaalam sa kanya ang switch ay nasa totoong Namshin na ngayon. Narinig ni Sojon ang pag-uusap na ito. Sa ibang lugar ipinagdiriwang ng lahat ang kaarawan ni Robot Namshin. Sabi ni David sa araw na ito nilikha ko si Robot Namshin. Sa sandaling iyon dumating ang totoong Namshin at tinawag si Robot Namshin sa labas. Ipinapakita ang switch, sabi niya ngayon ang iyong huling araw. At hiniling sa kanya na sumunod. Habang sinusundan siya ni Robot Namshin dumating si Kang Sobong at tinanong siya saan ka pupunta. Nagiging emosyonal siya at sinabing bawat hakbang ko ay mahirap para sa iyo. Niyakap siya nito at saka umalis. Sa susunod na eksena magkasama sa isang lugar si Robot Namshin at ang totoong Namshin. Sa una nag-uusap sila sa isa't isa. Kung gayon ang totoong Namshin ay malapit nang i-activate ang switch. Sa sandaling iyon dumating si Ora at sinabing huwag i-activate ang switch.
Ngunit hindi siya nakikinig sa kanya at pinaandar ito. Sa sandaling ma-activate ang switch dahan-daw ang huminto sa paggana ang robot na machine. Pagkatapos ay naglabas si Ora ng isang chip mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa kanyang leeg. Ang sabi niya, ito ang regalo ko sa iyong kaarawan. Sana gumana ng maayos. Sa sandaling mailagay ang chip magiging aktibo muli si robot na machine. Sa sandaling iyon dumating si Sojon at ibinato sa kanila ang isang bagay mula sa tuktok ng gusali. Itinulak ni Ora si robot na machine palayo ngunit habang iniligtas si Namshin hindi niya nailigtas ang sarili at namatay sa lugar. Pagkatapos nito tumawag si Sojon ng pulis at sinabing isang robot ang nakapatay ng tao dito. Si robot na machine ay nakaupo malapit sa kanyang ina nang dumating sina David at Kang Subong. Sinabi ni David kay Kang Subong, dalhin mo si robot na machine malayo dito. Kaya inaalis siya ni Kang Subong. Maya-maya lang ay dumating na rin ang mga pulis. Sa susunod na eksena ang tunay na Namshin ay nasa kanyang tahanan nang si Mr. Jin ay lumapit sa kanya at sinabing ang iyong ina. Ang tunay na Namshin ay umiiyak nang maalala ang kanyang ina. Sa kabilang banda nalaman ni Hina na pinatay ng kanyang ama si Ora. Samantala labis na nalungkot si robot Namshin nang maalala ang kanyang ina. Pagkatapos ay lumapit sa kanya si Kang Sobong at sinabing bakit ka ba nagagalit? Sinabi ni robot Namshin, ngayon gusto ko ring umiyak na parang tao. Sa susunod na eksena sinabi ni Mr. Jin ang totoong Namshin ang iyong ina ay hindi pinatay ni robot Namshin kundi ni Sojon. Noon lang nakatanggap siya ng mensahe mula kay robot Namshin. Sa katotohanan ang mensaheng iyon ay ipinadala ni Sojon. Samantala tinawagan ni robot Namshin si David at sinabi sa kanya ang switch ay muling na-activate 11 oras ang nakalipas. Sa susunod na eksena ipinakita ni Sojon kay Mr. Jin ang isang video sa kanyang mobile. Ibinunyag sa video na kinidnap ni Sojon ang tunay na Namshin. Pagkatapos nito sinabi niya kay Mr. Jin pirmahan ang mga papeles ng kumpanya. Napilitan si Mr. Jin na pirmahan ang mga papeles ng kumpanya. Pagkatapos ay pumunta si Hina sa pulisya at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang ama. Pinatay niya si Ora at ngayon ay gusto na rin niyang patayin si Namshin. Nagpe-play siya ng recording sa kanyang mobile na lihim niyang ni-record. Sa susunod na eksena tinawag ni Mr. Jin si robot Namshin at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagkidnap. Sinabi ni robot Namshin, ililigtas ko siya. Nalaman din ni Kang Sobong na na-activate na ang switch ni robot Namshin. Pagkatapos ay niyakap ni robot Namshin si Kang Sobong. Sabi ni Kang Sobong, sasama ako sa iyo. Tinunton ni robot Namshin ang lokasyon at narating ni Kang Sobong ang lugar kung saan banihag ang tunay na Namshin. Si robot Namshin ay lumaban sa mga gwardya at pumasok. Nang papatayin na ni Sojon ang totoong Namshin, pinigilan siya ni robot Namshin at sinabing tapos na ang laro mo. Sinimulan niyang salakayin si Sojon. Pagkatapos nito inilagay ni Kang Sobong ang relo ni robot Namshin sa totoong Namshin. Sabi ni Kang Sobong, magkunwaring robot Namshin saglit. Pagkatapos ay inaalis niya siya. Habang umaalis ang totoong Namshin ay nagsabi paumanhin na pagtanto ko ang aking pagkakamali ngayon. Pagkatapos ipinahayag ni robot Namshin sa harap ng lahat, ako ang tunay na Namshin. Pagkatapos ay dumating ang mga tao upang makuha si robot Namshin ngunit nakatakas siya. Sa kabilang banda dumating din doon si David. Sabi ng totoong Namshin na reactivate na ang switch ni robot Namshin. Nang marinig niya ito labis siyang nalungkot. Tumatakbo si robot Namshin ngunit sa huli ay nahuli siya ng mga tao. Nang papatayin na siya ni Sojon na pagkakamalang siya ang tunay na Namshin, inalis ni robot Namshin ang relo sa kanyang kamay. Ang tunay na Namshin ay nanunood mula sa malayo. Nang magpaputok si Sojon ng baril, tinamaan ng bala si robot Namshin at nahulog siya sa tubig. Pagkatapos noon nagulat ang lahat. Ang sabi ng totoong Namshin, bakit nangyari ito sa kanya? Nagsimulang umiyak si Kang Sobong. Pagkatapos ay ipinakita sa amin ang isang eksena makalipas ang 1 taon. Si Sojon ay nasa kulungan. Naalala ni Kang Sobong ang sabi ni robot Namshin, I will always miss you. Sa sandaling iyon ang tunay na Namshin ay dumating sa kanyang harapan. Napagkamalan siya ni Kang Sobong na robot Namshin. Sabi ng totoong Namshin, kita mo nalilito ka na naman ngayon. Maya-maya nakatayo si Kang Sobong sa dalampasigan at dumating doon si robot Namshin. Sabi ni Kang Sobong, totoo ba ito? Sinabi ni robot Namshin, sa pagkakataong ito wala na akong kapangyarihan.
Sabi ni Kang Sobong, hindi ko kailangan ng powers mo, kailangan kita. Tapos niyakap siya. Mula sa malayo si David ang tunay na Namshin at si Mr. Jin panoorin sila at makaramdam ng sobrang saya. Masayang masaya rin sina Kang Sobong at Robot Namshin na magkasama. And with this ang drama ay nagtatapos.